So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarisa. Yan. Welcome po sa episode 19 namin na dito sa Salamat PBBM. Yan. Gaya ng dati, kailan lang, napakakunti pa lang ng mga viewers namin, samantalang ngayon, libo-libo na dahil po yan sa inyo, di ba? So ako po muli, si Palarisa TV, maghahatid sa inyo ng tamang balita ngayong gabi at kasama ko po dalawang gwapong vlogger. Palarista, 79,000 ang ating followers. No? Yes. Sa Salamat PBBM page. At ang views namin po for our page alone is more than 9 million. No? In 28 days. 28 days. No? Bukod pa po sa aming individual pages. Magandang gabi po mga kayayam. Magandang gabi rin po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. Ayan, malinaw po ba yung aming audio? Comment yes lang po dyan at attendance check tayo. No? Nasaang bansa po kayo, nasaang lugar kayo sa Pilipinas, i-komento nyo lang po yan at mamaya isa-shoutout po natin yan. O yan. So pakita nga natin yung video. Operator, yung video na kung saan sinasabi binastos daw si Congressman Sandro Marcos. Ay, hindi itong Kiko, no? Oo. Okay, maganda yan. Sige. Ito, panoorin niyo yung video at husgahan niyo. Kakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo, Sandro Marcos. Dami natin. Yes. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Yes. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Okay lang. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Nasampal. Yan, ha? Nakita nyo naman siguro yung video, ha? Yung video na yon, kitang-kita natin doon na si Congressman Sandro Marcos, nalapitan nitong si Kiko, Congressman Kiko Barsaga. At tinanong, kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Di ba? Which is ang dating talaga sa mga kababayan natin ay kabastusan. Kaya hindi mo masisisigarin kung tinapik yung Sinapak ata yun eh. Tinakpan yung ano. Ay, yung camera. Yung cellphone hindi, niya. parang natapik. Nalaglag yung camera eh. Dapat sinapak na ni ano yun eh. Ayun, hindi mo masisisi si Kong Garin kung ganun yung ginawa niya kay Kiko kasi nga kabastusan po talaga yung ginawa ni Kiko. Bagbabasehan mo yung mga video, sa mga video na mapapanood nyo sa social media, sa comment section talagang maraming buwabatikos kay Kiko. Masasabi at saka nyo tingnan ninyo, yung malis eh, di ba? Kinuna mo pa talaga ng video. Actually, courteous pa si Sandro Marcos eh. Kahit official yan, di ba? Pinansin ka pa rin eh. Maganda yung pakisama sa'yo, tapos babastusin mo lang din at tinawanan mo pa. Di ba? Napakabastos nito ni Kiko Barsaga. Kaya hindi nakapagtataka na tawagin siyang saltik. Para sa akin, pwede ito maging Exhibit A sa ethics complaint na pwedeng isampa kay Congressman Kiko Barsaga. Pwede. Dahil sa isang legislature o sa isang kapuluan katulad ng Congress, hindi pwede ang kabastusan dyan. Dapat yan pinapairal yung pagiging gentleman ng mga congressmen o representatives ng House of Representatives. Kaya kung ikaw ay sa palagay mo ikaw pinakamagaling at the rest ay mga masasamang tao, no? Patunayan mo 'yun. No? Patunayan mo 'yun, pero hindi mo gagawin 'yon na by way of pagbabastos sa mga kasama mo nang wala ka namang ginagawang paraan para ipakita mo kung ano nga talaga sila, di ba? Marami nga nagsasabi etong si Congressman talagang ano roto eh. Nag-aalala sa monetization niya, kumbaga lagi-lagi nagre-reels doon. Okay. Siguro monetize to sa Facebook eh. Parang araw-araw nagre-reels eh. Kasi walang pumapansin sa kanya. Kahapon nandiyan tayo sa House of Representatives, di ba? Mag-isa lang siya, walang kumakausap sa kanya. Meron siguro, mangilan-ngilan, hi, hello lang. Ay, hindi siya gaya ng ibang congressman na nilalapitan, nakikipag-usap. Siguro, outlet niya yan, yung cellphone pagre-reels. Pero ibig sa gumawa ng batas, pala yung reels lang nag-reels. Hindi mo masisi, wala pala kumakausap eh. At saka kulang talaga sa pansin. Marami talaga nagsabi, kulang sa pansin itong si Kiko Barsaga sa ginawa niyang yan kay Sandro Marcos. Yung kabibigyan yung ganung decorum wala talagang puwang sa civilized society. Ay, wala. Especially sa Congress. Kung sa mga eskwelahan nga, kung sa mga opisina, wala yung puwang sa bastusan, mas lalo na po sa Kongreso. Honorable nga eh. Oo, dapat mong hindi lang yung tao nga dapat mong respetuhin, kundi yung institusyon dapat nire-respeto. Pero believe din tayo kay Congressman Sandro Marcos, no? Talagang ang tindi ng pagtitimpi, talagang hindi na lang niya pinansin eh. Napaka-decente. Diba? Halata mo talaga na maganda yung pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya na hindi pinalaking barngas, hindi pinalaking masama ang ugali. Diba? Kasi ang style ni Kiko, ipoprovoke ka eh. Tapos pagpatulan ka,
palalabasin, ikaw pa Tapos, yung masama. Siya yung biktima. Siya ang Oo. biktima. Dapat talaga di patulan itong ganitong klaseng tao. Pero, hindi patulan, pero dalhin sa tamang forum. Hindi rin Correct. dapat baliwalain. Hindi rin correct, dapat correct. babaliwalain. Oo. Kasi hindi nagbibigay ng magandang ehemplo sa taong bayan yung mga ganyan kinikilos o inaasta ng isang congressman. Wala tayong problema kung may sakit siya, di ba? Kung may ADHD siya, wala tayong problema dyan. Kasi disorder yan eh. Oo. Pero yung pagiging bastos sa kongreso pa mismo, kung saan tinatawag kayong honorable, hindi mo mapanindigan, di ba? Dapat wala ka dyan. Alam mo, base sa comment section, nasabi nga paano nanalo to? Tanong natin sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Oh, kung may nanonood sa amin na taga Dasmariñas, Cavite, yan, sagutin nyo yung comment section. Paano nanalo yan? Meron akong natanggap na private message in response do sa pinost ko tungkol dyan. No? Sabi niya, hindi ko ba alam, kapitbahay namin yan. Hindi ko nga alam bakit nanalo yan. Merong ADHD yan. Autistic yan. Hindi ko alam ba't binoto dito sa amin yan. Ganun? Yun ang sinabi. Autist. Yun meron akong prueba na meron nag-chat talaga sa akin na ganun comment. So, pakishare nyo po itong live podcast namin, 19th episode natin para mas marami pong mga kababayan natin ang makapanood ng tamang impormasyon. So, punta tayo sa unang topic natin. Yun, segue lang muna yun. Ano lang yun? By the way, yung mga nanonood, i-post nyo po or i-comment nyo po kung nasaan po kayo, kung saan po kayo nanonood, kung saan lugar kayo. Yan. So, ito, puntahan natin yung September 21 rally na magpapabagsak daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi iba yung bubagsak eh. Sinasabi ng mga buwabatikos kay PBBM, huling tulog niya na nung Sabado sa Malacanang. At marami raw babaliktad kinabukasan. Ano nangyari? Sa sinabi ni Greco Bellica. Ayun. Sila po kinain ng kahihiyan doon sa EDSA. Anong masasabi niyo doon sa kahihiyan na inabot ng mga didilis sa September 21 rally na hindi nila in-expect? Akala nila sa kampi sa kanila lahat Palirista, ang nakita ko lang bumagsak yung stoplight na pinagdiskitahan ng mga bata Yun lang ang bumagsak Wala silang magawa kundi pagdiskitahan yung mga bagay na hindi makakalaban sa kanila Paglalabas daw ng expression ng galit sa gobyerno yun. Pansirain yung gamit ng gobyerno. Alam mo, dyan mo makikita yung mga kabataan na matitino. Yung mga nag-rally lang, nagsigaw-sigaw. Yun, karapatan talaga yun. Yung sa luneta. Yung sa luneta. No? Pero yung manira ka ng kagamitan ng gobyerno, mambato ka ng pulis na nagpapatupad lamang ng kapayapaan, yun ay talagang gawain ng mga kakaliwang grupong mga hindi masyadong nakaaral. Mga rebelde. Yan. Yung mga kabataan, yung mga tinatawag nating Gen Z, palagi ko hindi yun ang nire-represent ng mga nanggulo dyan sa Ayala Beach saka sa Menjola dahil itong mga nanggulo dyan ay sa aking palagay na palagay ko naman nakita nyo rin sa mga news reports na ito yung mga paid troublemakers no. Kung di ako nagkakamali as per report ng PNP more than 80% ng mga batang nahuli ay mga may trouble ang tawag doon, may trouble sa may records sa barangay records. May trouble sa batas no. O mga delinquents or children in conflict with the law. Yun ang politically correct term, no? Children in conflict with the law, no? Yung karamihan na So yung naaresto diyan sa rally na yan ay 244 lahat. At 103 doon minor de edad. Yung nag-isip niyan mautak din no? Yung nagpondo diyan kasi may nag-budget diyan allegedly tagti 3,000 di ba? Tapos pinangalanan. Ang laki Mautak din Ba't hindi tayo nakasama ron? Kinuha kayo mga minor de edad. Malaki yung 3,000, no? Babato ka lang, di ba? Sa gaya nila, malaki yun. Malaki yun kasi pang-score na yun. Pero ang malungkot diyan, ang ginamit na naman yung mahihirap nitong may mga sariling interest. Kasi may mga pinangalanan na malalaking tao, di ba, na nasa likod ng panggugulo na yan. Biktima na naman ang mahihirap diyan. Kaya Tapos ngayon, hindi nila tutulungan, di ba? Mapagkapagpiyansa man lang, makikita nyo yung mga magulang umiiyak. Ang problema dyan, pagkain, walang yung mga magulang nagagalit, bakit daw kinulong yung mga anak nila? Mabait yung anak ko! Hindi yan makabasag ng pinggan! Itutusan ko lang yan bumili ng mani. Bakit napunta na sa kulungan? Ayun sabi. Iba naman yung nakita ko, palirista. Ano? Sabi nila, yan, buti nga sa'yo, madala ka. Asan na yung mga kaibigan mo? Mahilig ka makipagkaibigan, yan ang napapala mo. Madala ka sana. At may nakalulungkot, may isa tayong casualty, di ba? Ipresenta na rin sa media yung suspect, di ba? Nag-init siya Kasi so, linawin mo yung casualty na yun, hindi pulis may kagagawa Hindi pulis. Isa pong negosyante, no?
may negosyo siya sa gilid ng kalsada. Nasisira na. Parang lumalabas ka ito ay self-defense di ba? Hindi niya na pag nakontrol yung kanyang sarili, nasaksak niya. Yung isang 15 anyos. Makikita mo, sinisira yung mga paninda mo. Maski yung sogo, di ba? Yung mga nag-check-in, yung motor nun pinagtutulak, yung iba sinunog pa. Kung ako yun, nabitin, ako. Sino yung nag-check-in? Hindi, kung ako nga lang Pero alam niyo mga ka-BBM, pansin na talagang gustong gayahin yung nangyari sa Indonesia at lalo na sa Nepal. Napansin niyo ba na yung flag na ginagamit itong mga nakaitim na damit at may hood, may mga takip sa mukha ay yung manga flag na naginamit sa Nepal. Kay Lupi. Oo, di ba? Yung ano ba yun? One Piece. One Piece, no? Yun ang ginamit na flag nila. Lalo na nung sinusunog nila yung container van, no? 20-footer or 40-footer ata. 10-wheeler yun at yung 40-footer ata yun kasi malaki no? Sinusunog nila at winawagay nila yung manga flag na yun ng One Piece, no? So talagang kinokopya nila yung nangyari sa Nepal at yun talaga ang intention nila. At sa palagay ko, tama si Secretary John Vic Remulla na ang intention talaga is makalapit sa palasyo at makapagsunog talaga ng mga establishmento sa Manila. Lalo na yung palasyo. Di ba sabi nga nung isang didilis na hindi nakapag-aral yung nagsasalita-salita sa Liwasang Bonifacio? Hindi naka-aral yun Sino yan? Sabi niya, punta tayo sa Malacanang, magdala kayo ng lighter. Lighter, ano nangyari? Ngayon, kanya-kanya silang kambyo. Ayaw makasuhan. Naglilinis. Tuwag pala. Ayan, kasi problema sa may narinig ako paliwanag parang grupo nila Topacio yan Kaya daw may lighter kasi magsisindi ng kandila. Pag naniwala ka ron, ubok ka. Pag naniwala ka kay Topacio, ubok ka. Ang problema nila, meron palang nagsasalita na DDS na pinagdadala ng lighter kasi may mga molotov bomb din silang dala. Yung palang gagawin na pangsunog sa mga establishment. No? Yung molotov bomb, yung lighter ang pangsindi. So, yung ginagawa nila na akala nila magagaya nila yung Nepal, pati Indonesia, malalong malayo yun. Kasi yung mga kabataan sa Nepal tsaka sa Indonesia, sila rin yung nagsimula nun, talagang may pinaglalaban na corruption sa bayan nila. Itong mga to, 3,000 lang to yun ang dahilan nila. Yun ang dahilan nila. Kaya sila nagaganyan dahil sa 3,000 na sinasabing binayad daw sa kanila. Ito mga petty criminals yung iba dyan, addict. Nakita nyo naman kitang-kita naman sa mga itsura news reports Walang matino Walang matino Walang matino. Kita nyo ba yung may tattoo buong katawan hanggang mukha? No offense sa mga may tattoo. Pero kitang-kita nyo naman pwede nyo naman husgahan. And kinonfirm din naman nila yan, yung may delinquency, yung mga bata na nahuli nila. No? So may mga records. At saka kung sige yan. Ang nakakahanga dito, mga ka-BBM, ay yung naging actuation or response ng PNP. Galing yun talaga. Ngayon lang ata ako nakakita ng ganyan katinding maximum tolerance. Yung rally at yung pagsisira ng mga properties na hindi sinuklian ng dahas ng PNP o ng police. Talagang up to the last minute nagpakita sila ng restraint, nagpakita sila ng patience para lang hindi makasakit ng mga rallyista kung rallyista man ang matatawag tong mga to talaga siguro sinunod nilang utos ng ating pangulo na give them yung right nila na magsalita kahit alam naman natin yung mga yun ay hindi talaga part ng mga rallyista. Ang nakakalungkot diyan mga ka-BBM, 95 na mga kapulisan natin ang nasaktan, nasugatan dahil dun sa rally nung September 21 na pinatupad lang naman nila ang sanay kapayapaan na kilos protesta. We have to commend the Philippine National Police. Kung pwede, bigyan sila ng parangal. Lalo na yung mga nadisgrasya. Sana ma-promote, Usually ganyan yun I think we have to commend from Secretary John Vic Remulla to General Nartates at hanggang sa yung mga yung mga police patrolman na naandun para asikasuhin ang peace and order at saka well prepared din sila di ba? Bago pa dumating yung araw na yan, nakahanda na sila, naka-preposition na yung mga makinarya para hindi agad mapasok. Kasi yung Estado, kailangan niya rin protektahan yung sarili niya, di ba? Ayaw naman natin humantong na martial law na naman, dagdag martial law na naman yan. In faurnes, na-manage ng maayos siya ng PNP. So, ang problema ngayon dyan sa mga dilis, kanya-kanya silang sisihan. Bakit ano nangyari? Bakit ganun nangyari? Bakit hindi tayo nagtagumpay? May part 2 naman daw. Diba? Yun ang problema. Alam mo kasi problema dito sa mga dilis. Hindi talaga nila matanggap na konti na lang sila. Totoo yan. Diba? Makikita mo yung nagsisigaw-sigaw doon sa may sa
People Power Monument, yung kasama nila ito Pasio. Oo. Para mga 43 lang yung bilang ko ron eh. Hindi, marami, mga doble kasi may mga upuan. O yun. Nag-viral nga yung post nila. Paano nyo mapapabagsak ang gobyerno kung ilang piraso lang kayo? Wala pa kayo 100. Parang bagay no? Piraso. Parang bagay lang. Piraso lang. Ina-expect nila doon sa may EDSA Shrine, magdidikit sila ng tarpaulin na may nakaganon, pinagsisigawan sila at pinagkukutya ng mga Pilipino ng mga matitino doon. Mas marami pala yung matitino eh. Oh, correct. At saka isang patunay na konti lang talaga yung tao. Yung ginawa ni Greco Bellica, nag-fake news pa siya, di ba? Sabi niya, oy, magulo dyan sa Luneta. Lumipat na kayo dito sa amin. Ano sa nangyari? Habang nag-i-speech siya, sabi, Sara resign, Sara resign. O, hindi, kinain ng kahihiyan. Di ba? Yan kasi ang problema kay Greco. Masyado. Sa kagustuhan manalong senador, ayaw na iboto ng tao kung ano-ano na papasok sa isip. Sabi niya, kinabukasan, marami babaliktad. O ano nangyari? Bumaliktad si Mura sa kahihiyan. Di ba? Yung pala babaliktad. Pahiyang-pahiya si Greco Bellica. Habang nagsasalita sa sinasabi ng tao, Sara resign, Sara resign. May part 2. Diba? Kung ako ron, kung ako kay Greco, di ba? Kung ako kay Greco, mag-sorry siya. Hindi, mag-deactivate na ako ng FB ko kasi napapahiya ako sa mga comment section. Imbis na hangaan ka, pinagtatawanan ka. Pero hindi lang siya ang napahiya. Hindi lang siya. May mga ibang kilalang personalidad sa EDSA na binu talaga. Ano ba, Philip Salvador? Correct. Grabe si Philip Salvador. Thank you, naka 4.5 billion views. No. Hindi, bakit naman kasi siya nagpunta ron? Siguro akala ni Philip Salvador, sikat ako. Artista ako, marami akong fans. Pasalamat ka kay Philip, may 4.5 billion Thank you, Philip Salvador. Di ba? Akala siguro sikat ako, ganyan-ganyan. Pagdating doon, sus, grabe. Pero di nila gustuhan yung pangbubusa kanya, nanlisik yung mata niya eh. Hindi, sino ba naman may gusto nun? Sino naman may gusto nun? Ina-expect mo, lahat ng nando doon, kakampi mo, pabababain si BBM. Kaya nangyari, pinababa ka sa flyover na kahihiyan eh. Di ba? Pinalayas. Oo. Di ba? Totoo. Hindi na siya, meron pa isa. Si Chavit Singson. Yun din. Yun talaga, mali talaga yung diskarte niya nun. Ang reaction nga ni John Wick Rimula, sabi niya, naawa siya kay Manong Chavit dahil sa 84 years old na narinig niya binubunag na. Yun lang. Deserve. Hindi, ayun ang masaklap na katotohanan. Palagay ko, sila doon, ang tawag doon, hindi nila na anticipate na konti lang sila at mabubu sila ng gano'n. Akala nila magagamit nila gaya ng sinabi ko sa aking editorial, akala siguro nila ma-hijack nila yung rally na yun. In fairness, mas marami yung pink tsaka dilaw. Yes, marami talaga. Partida, wala pa yung mga loyalista dyan. Wala pa kami dyan. Oo. Diba? Totoo yan. Ako pala, pag nagtawag ako, siguro mababa 8,000. Busy pa yung mga 8,000 busy pa yun. Magkano per head? Busy pa yun. Hindi, volunteer yun. Wala yung sa lolo ko. Pag lolo ko nagtawag, makapagpapunta ng 100. Pero wag kayo sa kapitbahay namin ha. Totoo to ha. 1,500 ang bayad sa kanila. Pumunta lang doon? Punta silang Luneta. Ang tanong, nabayaran na sila. Hindi ko pa na-follow up. Sino magbabayad ng 1,000? Yung nag-recruit. Meron talaga. Hinakot sila, libre sasakyan, libre pagkain, tapos 1,500 daw. So, yung talaga yung hakot to. So, hindi talaga purely Hindi sincero yung karamihan doon. Yung iba siguro, di ba? Legit yung kanila ipinaglalaban. Pero yung iba dyan, kabuhayan na rin kasi nila yan. Pero let's give credit din sa mga yellow and pink. Dahil dami nila. Dami. Hindi naman yun. Sumunod sila sa usapan na magiging mapayapa yung kanilang pag-express ng kanilang damdamin. At the same time, yung sinabi nila na kapag merong mga DDS na magta-try na mag-hijack ng kanilang event or yung kanilang activity, ay papaalisin nila. Nangyari naman. Ganun naman talaga ginawa nila. Kaya hina-hijack yung rally nila. Ano sabi nila? Tatay nyo, uuwing abo. Tatay nyo. Meron pa isa. Tatay nyo, karton. Grabe kahihiyan ng mga ron. Grabe yung mga kahihiyan ng mga dilis doon. Yung mga vlogger ng mga didilis doon. Sobrang kahihiyan. Wala na nga kayong views. Napahiya pa kayo. Diba? Isipin nyo ha. Kaya maraming mga politikong dilis ang hindi nagpunta ron kasi alam na nila na konti na lang yung mga supporters nila. Iniwanan nila. Tanggap na nila sigurado yun. Kahihiyan ba na gano'n? Sapitin nila, tanggap na nila yun. Na konti na lang yung mga supporters nilang dilis. In fairness, sinasabi din ng Philippine National Police, generally peaceful yung naging rally. At ito ay pagtitiyak na yung freedom of speech, freedom of expression dito sa Pilipinas ay guaranteed. Mismong si Presidente din, di ba? Sabi niya, kung hindi siya Presidente, nandiyan siya. So sa kasalukuyan, yung freedom of speech natin, Article 3, Section 4 natin yan ng Saligang Batas, di ba? Garantisado yan ng Estado. Nagagamit natin.
Alam mo, credit dito kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Dahil talagang hinayaan niya ang taong bayan. Galit eh. All over the Philippines no, na mag-express ng kanilang saloobin tungkol dito sa flood control scam. No? Kung meron sa kakapangyarihan niya na pahirapan niya ganyang event. No? Pero hindi niya ginawa. In fact, sabi niya kung siya lang ay hindi Pangulo, ay mag-join din siya sa activity na yan. Pero hinayaan niya lang makapag-express and ang kagandahan naman doon, no, yung business community at iba't ibang sektor, no, ang nagsabi na mismo bago pa mangyari yung September 21 na ayaw nila na matanggal o mag-resign si BBM. Dahil kailangan natin si BBM. Bakit ayaw nilang pumalit yung bangungot? Siyempre naman. Kung baga nasa kutsyon ka na, nasa kama ka na, lilipat ka pa ba sa papag? Ano papag? Ano kaya? Putikan yun. Hindi sa banig, putikan yun. Kasi, totoo yan. Paano kung nawala si Presidente? Sinong lalaban dyan sa anti-corruption na yan? Correct. Diba? Mabigyan focus ba ni Sara Duterte yan? Kulang pa nga yung oras niya sa pagbiyahe abroad eh. Doon nga sa Senado, kakapi niya yung mga nasasakdan eh. Kaya nga hindi ako magsasawang sabihin, paulit-ulit sa aking mga page, kahit dito, na kung hindi dahil sa Pangulo, no, sa political will ng Pangulo na i-expose itong flood control scam na to at ang mga taong involved at mga contractors na kasali dito, no, wala yung mga activities na yan. Hindi tayo mag-express ng mga ganitong galit. No? Correct. No, lahat ng sektor ng lipunan, no, anuman ang kulay mo, nakakapag-express ng galit ngayon. Kahit tayo. Correct. Diba? Sige, pre. In fairness sa mga pink, sa mga dilaw, naiintindihan nila yung sitwasyon eh. Na si PBBM yung lumalaban sa korupsyon. Yung mga dilis lang talaga, kinakahulan si Presidente, hoping na magre-resign. Sila na yung nagtatanggol ngayon. Diba? Yung mga pink, mga dilaw na ngayon nagtatanggol kay PBBM. Hindi nila inahayaan na mapababa ng mga pink kasi ayaw nila mapunta sa putikan yung mata natin eh. Isipin mo yung momentum, nandiyan tayo, di ba, sa laban kontra korupsyon, tapos papalitan mo ni Sara Duterte. Goodbye. Tuwa si Chavit niya. Alam mo, Yam, hindi lang sapat yung sinasabi mo na katapangan ni PBBM kaya niya nilabas yan eh. Hindi, si Duterte matapang rin naman eh. Kaya niya nilabas yung ganyang yung corruption dito sa bansa natin. Kaya niya pinaputok kasi nga wala siyang ninakaw. Yung anak niya si Sandro, walang ninakaw. Wala silang flood control, wala silang ghost project, kaya niya nilabas tong ganitong corruption sa gobyerno natin. Hindi gaya ni Digong, tumahimik. Kasi baka tamaan yung anak niya na may 51 billion. Mga kaalyado niya mismo. Kasi alam niya na may corruption eh. 2019 sinabi niya, inamin niya yan. DPWH, hindi niya kaya. Sabi niya mag-audit, wala nangyaring audit. Meron pa nga narrative na lumalabas eh. Pinakamalaking porsyento daw na binibigay sa mga politiko o sa proponents ng proyekto ay 25 to 30%. No? Ngayon daw panahon ng ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang nung panahon daw ni Digong, 12 to 15% lang at yung panahon ni Pinoy is 10%. Hindi naman yung issue yung percentage. Ang issue, kailan ba nagsimula yan? No? Kaya natin gusto malaman ni Pangulong Bongbong Marcos ang punot dulo kung paano noon tayo umabot sa ganitong sitwasyon na 25 to 30% na. No? At hindi lang sa panahon niya nangyayari ito. Noon pa nangyayari. At gusto niya ng tuldukan once and for all. Ang issue dyan, kung sino yung magtutuldok dyan sa problema na yan. Yun ang talagang dapat ang pinag-uusapan dyan. Kasi hindi nagawa ng ibang presidente yan. Tanging si PBBM. At tahimik sila. Tahimik? Kasi alam nila eh. Weak leader eh. Diba? Kung sino pa yung weak leader, siya pa ngayon, yung kinabibiliban ng mga Pilipino, kahit mga dilaw, bilib sa kanya. O ano nangyari? Naiinsulto yung mga dilis kasi sapaw na sapaw, yung amo nilang nakakulong. Kaya sana itong last 3 years ng presidente, matapos ito, di ba? Kasi kung hindi ito matatapos, yung susunod na administrasyon, baka pabayaan yan eh. Babalik na naman yan. Di ba? Yung cycle ng pagnanakaw, babalik na naman. Again, systematic yung pagnanakaw eh. Kailangan mo talagang tuldukan yan. May tamang, in fairness, dito sa investigation in aid of legislation, di ba? Kailangan mag-come up sila ng matibay na batas at may implement ng maayos. Ako, panerista, kak-coffee, hindi ako naniniwala na matutuldukan to sa for the next 3 years, no? Considering yung medyo mabagal na proseso ng ating justice system. Pero ang importante sa akin dito, makasuhan. Lahat ng involved. May makukulong tiyak eh. Kasi non-bailable. Kapag naisampa yan sa korte, tiyak, makukulong na yung mga yan. No? Ang importante dito, marami ng makasuhan. No? At marami ng maging ehemplo para sa mga ibang public officials na posibleng
gumagawa rin ng ganitong klaseng kabulastugan, no? Big Ito, big fishes. Hindi lang mga district engineers. Yung senators, congressmen, district engineer, regional engineer, Maraming dawit dyan. USEC. So lahat ng yan, no? At yun nga sinasabi ko pa ulit-ulit, sana dapat kasama yung mga nasa COA, kasama yung, di ba? Oo, Yung lahat na. Commissioners, alam mo, lahat ng tumatanggap. auditors. Hindi matatapos yan kung walang pirma ng COA rin. Totoo. Diba? So Totoo yun. sa tingin natin, maraming madadamay dyan. At kitang-kita sa kinikilos ngayon ng ating presidente na seryoso sa ginagawa niyang to. Kaya yung mga senador, diba? Abado na. Dapat kanya pinapalitan. Hindi dapat si Satanas, hindi tatanggapin script. Kabado na yun. Hindi nakakatulog na maayos yun. Malamang tulog to, 3 minuto lang. Yun doon sa COA, sa mga commissioners, no, sa mga auditors, kasi ang sinasabi nila, hindi kami sangkot yan, etc. Maganda yung sinasabi ni Ping Lacson kay Secretary Bunawan Diba? Dalawa lang yan. Either kasabot ka or incompetent ka. Kung nakalusot sa COA yan, ganoon din yun. Ganun karaming proyekto, daan-daan, libong proyekto, nakalusot makalusot sa kanila lahat. Hindi, malamang yan. Malamang nga yan, kasabot yan. Malamang malamang. Tsaka yung marami nagtataka, bakit daw si Mark tahimik lang? Sinong Mark? Di ba? Tahimik pa rin daw. Ngayon sa ICI, sa Senado, tahimik yun. Kasi syempre, pero sa ICI, pwedeng patawag yan. Imposibleng wala siyang kaugnayan dyan eh. Imposible. 6 na taon, 5 taon mahigit no? Diyan sa DPWH yung balita nga lang kaganina Kanina o kagabi, yung sa bilyonaryo na pamilya nila doon sa Las Piñas, maraming nakuwang project. Pamilya nila Ilang yun. billion din yun. Kaya nga diba? sinasabi ni yung spokesperson ni Bryce Hernandez na si Attorney Raymond Portun, no, nagsasalita na for him. Yan ba yung abogado? Parang mabigat din spokesperson, no? Sa nakita niya daw sa mga ebidensya o dokumento na hawak ni Bryce Hernandez, mga 3 to 4 senators pang madadagdag sa nasabi na no, sigurado na yan. Nabanggit na si Senator Joel Villanueva saka Senator Jinggoy. Revilla pa. Meron pa daw Revilla at meron pa daw 3 or 4 pa na babanggitin. Abogado yun. Alam niya yung ginagawa niya. Marami pa rin congressman na... At siya din natin nagsabi na bagamat walang direct evidence na talaga tumatanggap sila, yung mga circumstantial evidence na nagsasabing mukhang siya ay tumatanggap, liable pa rin siya. Pwede pa rin siyang makulong. Siya mismo nagsabi nun. Siya, si Fortuna. Circumstantial. Kahit walang direct evidence na nakikita o nagpapakita na tumanggap siya ng pera na daan-daang milyon, no? Hindi nangangahulugan na ma-absuelto siya sa kaso. Dahil yung circumstantial evidence pwede daw maging basihan ng paghusga ng... Kung marami nagsasabi na tumatanggap siya, di ba? Ikaw ba naman, ipapahamak mo ba naman yung sarili mo? Ikaw yung naging ikaw si Bryce Hernandez. Magsusurrender ka ba ng iyong assets? Ari-arian, pera, sasakyan, bahay, posible? Kung galing sa malinis yun. Correct. At magbabanggit ka ba ng mga pangalan ng tao na matataas? ng mga powerful sa lipunan, kung hindi totoo, kung invento lang, or gusto mo lang manginis. Kasi alam mo, damay, pwede madamay pamilya mo yan. So hindi mo gagawin yan eh. Hindi, for someone na rational, mag-isip, no? Hindi gagawin yan. So nasa tamang direksyon si Bryce Hernandez. Nasa tamang direksyon si Bryce Hernandez. Kaya lang, issue dyan is kung tatanggapin siyang state witness. Mukha namang lulusot eh, di ba? Kumpara sa mga Diskaya. Kasi garantisado naman siya ni Lacson. Mas okay sa akin si Bryce. Tsaka si Alcantara. Kasi sila talaga yung nakakaalam dyan. Kasi sila yung inutusan eh. Di ba? Sa akin, okay din yun. Kasi sa tingin ko, sila ang may mas matinding pananagutan dyan ay ang mga congressman, ang mga senador at mga public officials. Why? Dahil sila yung pinagkatiwalaan ng taong bayan eh. Correct. Sila ang pinagkatiwalaan ng taong bayan na puprotekta sa kanilang assets ng gobyerno. Puprotekta sa kaban ng bayan. Pero sila pa yung mga nagnakaw. So sila yung mga bantay sa lakay na dapat lang na makulong lahat ng yan. Tsaka sila yung accountable dyan. Sila yung pumirma. Diba? Kaya dyan mo talaga makikita no? Basta talaga sa politika, ang bilis talaga ng pera. Isipin mo, magkapatid, nag-aaway. Sa isang posisyon, no? Mag-ama, nag-aaway. Diba? Talagang dyan mo magkaibigan nga, nagkakasira dyan eh, diba? Dyan mo makikita, hindi lang basta gusto lang nilang makatulong. Kaya sila tumatakbo. Unang-una kaya tumatakbo karamihan dyan kasi gusto nilang magnakaw. Yun lang po talaga. Gusto ko lang pala banggitin, panirista, yung si Yusek Roberto Bernardo ng DPWH, sobrang naging powerful, no? Oo, grabe, no? From time ni Pinoy pa lang ba o Digong? Digong yata. Digong pa lang, no? Hanggang sa ngayon, actually, mapaka-powerful time niya. Sa Maynila pa lang eh. Sa Maynila pa lang, kasama na siya ni Erap. Erap, ano? So, ibig sabihin, itong taong to, talagang powerful
at talagang mapera. Asan na ba Dahil- yun? Nakalabas ba yan? Hindi, malaya pa. Malaya pa, wala pa dismiss kaso na yan. eh. Anyway, so napaka-powerful niya dahil kahit anong administrasyon, naandyan siya at nakakakuha ng mga proyekto. Siya nagdidikta kila Alcantara kung anong gagawin sa mga proyekto. Siya yung boss no? Siya yung pinaka-boss na as far as this district engineers are concerned, siya yung pinaka-boss. Siya rin nagdidikta kung saan pupunta yung pera na pinaghahatian. So, siguro talagang ganito siya kadikit sa mga powers that be, no, sa mga politiko na matataas at nakakapagbigay talaga siya ng mga ang tawag dito, langis, no? Padulas sa mga ito. Kaya talagang na-maintain niya yung kanyang power. Yan yung nag-resign. Hindi, iba yan. Si Jose Cabral yan eh. Hindi, I think nag-resign din siya. Yun. Okay. Yung lalaki ba tinutukoy nyo? Yun yung unang nag-resign. Yan yung unang nag-resign. Okay. Parang siya yung conduit di ba? Siya yung kilala nitong proponent, senador at congressman, at may isa pang testimonya narinig ko na si Bernardo, siya yung nagpapamit, kumbaga nagbubugaw di ba? Sa proponent at sa district engineer, sige magkita kayo sa Shangri-La o doon di-deliver yung pera. pera. Ngayon, nakakapagtaka dyan, bakit biglang kumanta si Alcantara? Samantalang ng first hearings, may chismis dyan. May chismis kasi sabi daw, pinangako sa kanya ng mga nakaraang araw kaya hindi siya kumakanta kasi itong September 21 ay hinihintay nila na pangako sa kanya mapapabagsak daw si PBBM at mabubura raw lahat ng mga kaso-kaso na hihintura yung hearing. Sumablay. Kaya pag kinabukasan, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do kagad. Hindi. Kumbaga sa kanya, kumanta kagad. Wala na siyang choice kasi meron mga ebidensya yung si Bryce sa si Mendoza Bryce Hernandez sa si JP Mendoza, may mga ebidensya sila na magdidiindi kay Alcantara. So kung hindi siya makikisama doon sa dalawa, mawawalan siya ng chance na maging state witness na talagang yung kalayaan niya talagang ma-jeopardize na ng gusto 100%. Isalba niya na lang yung kanyang samantalang sarili. kung magiging state witness siya, mag-a-apply siya, kahit papaano baka may chance nga siyang tanggaping state witness and in the future makalaya siya. Tsaka isipin niya na lang yung pamilya niya na kailangan malusutan niya to. Diba? Ay, guarantee na naman ng Estado yung safety ng pamilya niya. Ibig sabihin, malusutan niya to yung bumalik sa normal yung buhay niya na hindi siya makukulong. Pero hindi pa siya nagsasauli ng mga ill-gotten wealth niya, no? Si Alcantara? Si Alcantara. Pero willing daw siya mag-solid. Tama. Sabi na siya sa hearing kahapon. Yung mga diskaya, hindi pa rin. Pero may backer daw pinoprotekta pa rin ni Marcoleta. May backer daw. Napanood niyo yung exchange nila ni Senator Ping Lacson. Wala sa live stream yun. Naka-break yung committee, nag-break muna dahil yung heated argument nila. Na pinipilit ni Senator Marcoleta na hindi tama yung ginagawa ni Senator Lacson na nagbibigay siya ng opinion. Outside the Congress. outside the Senate, nagbibigay siya ng opinion na parang favorable sa isang partido like sa grupo nila Bryce Hernandez at JP Mendoza at against kay Diskaya Copper. Hindi ko rin maintindihan si Marcoleta dun Ano gusto mo? Kontrolin mo yung opinion ni Lacson? Kaya nga. Diba, magpa-interview siya sa radio, karapatan niya yung kahit anong sabihin niya, siya may pananagutan doon. Siya din naman, nagpapa-interview sa Net 25. Kaya isang tanong lang binigay sa kanya yung Senator Lacson Why are you so protective of the Discayas? Wala, di siya Buti tinanong mo yan. Di ako po. Diba? Hindi, marami talagang mga kababayan natin nagsasabi na parang inaabugaduhan niya na yung mga Diskaya. Lawyering for the Discayas. Saka yung pagbubuli niya na sa akin parang bullying yung way niya ng pagtatanong kay Secretary Boying Rimulya kahapon no? Na bakit daw inaano ni Boying Rimulya na magbigay muna ng mga ari-arian, yung restitution muna bago tanggapin sa witness protection program or as state witness. Wala naman daw sa batas yun. Pero napatunayan natin from yesterday till today na ang dami ng lumabas na legal opinion. Pwede. Tama. At mga abogado pa yun. Mga abogado. Tama si Secretary Boying Rimulya sa kanyang posisyon. So pahiya na naman si Senator Marcoleta. Hindi pa tapos yan. Next hearing, bubuhayin niya na naman yan. Point of order, Mr. Chair. So ito basa muna tayo ng comment. Masyado napahaba yung kinain kong oras kay Yaya ba? So basa tayo ng comment dito kay SL Estabilio Pascua. Yan, OFW from Taiwan po. Yan, mapagpalang gabi po. Yan. Si Rosie Amirila, nakikinig po dyan sa Hong Kong. Shoutout po sa inyo sa Hong Kong. To si Rufina de la Cruz, Nueva Ecija, PBBM kami. Galing siya sa Nueva Ecija. I-scroll mo nga, Alex, pababa, Alex. Basahin natin yung mga nasa taas na comment. Yes, si Mama Maria Estrella Platequino. Hello, good evening Pilipinas, good morning America. God bless po sa inyo. Hello, Mama Maria. Ramon Flower, nandiyan ata. Si Ramon Balista Gariando, kamusta po kayo? From Bacolod City siya.
Sabi naman ni Romeo Gaspanyan, magandang ginawa ni PBBM sa lahat ng presidente. Siya yung nakapaglabas ng korupsyon dito sa Pilipinas. Tama yan, tama. Kay Nasam Rex, shoutout nandiyan po sa Dinagat Province. Oy, may dilis dito. 3 itlog daw tayo. Sabi ni Diosdado Mutia. Shoutout sa'yo, Diosdado. Ipakalat mo ang good words. Dilis din to, dilis. Sabi niya, dapat gawing state witness si Jinggoy. Si Manang Erica, kaibigan natin. Manang Erica, shoutout sa'yo. Malata mo talaga pag dilis bobo no? Ay, si Manang Erica, sabi niya, mali po kayo kasi ang ganyang ugali ang pinapalakpakan ng mga Dede Jebs. Dede Jebs, okay. Ang dami pangalan, Didilis, Didi Jebs, Didi Shits. Stupids. Sino? Oy, Manang Erica, single ka daw. Single daw. Ready to mingle. Kaibigan natin yan si Manang Erica. Si Jackie Britos nakikinig sa atin mula sa Hong Kong. Shoutout sa'yo, Jackie Britos. No? Eva Valencia Cabasisi. Hello po. Hello din po. Ito sabi ni Melinda, labo naman Sarmiento. Halata si Marco. Asa na ba yun? Nawala. Ito si Teng Sednanre. 18.5 billion daw sa pamilya ni Mark. Laki yun nga. Tahimik lang. Sabi ni Nats Lazada, mabuhay po kayong lahat. BBM Solid OFW. Saudi Arabia, God bless po. Yan. Pupunta ka Saudi Arabia, di ba? Hindi pa. Ito, meron taga Science City of Muñoz, Jocelyn Legaspi, happy forever President Bongbong Marcos pa rin from Science City. Jonaline Jockson, good evening po sa inyo mga sir. PBBM is the best. Okay, mga ka-BBM, Palerista ka copy, update tayo tungkol sa Independent Commission for Infrastructure. Sige. No? Ano na bang nangyayari dyan? No? Kung di ako nagkakamali, today lang, no? Nag-surrender na naman si Bryce Hernandez nung kanyang Lamborghini Urus worth 40 million, no? Patuloy muna kita yan. May magandang comment dito. Sabi ni Rice Nasag Nilak yan. Dapat araw-araw podcast nyo para mapanood namin gantong pangyayari. Taga-saan po ba kayo, Ma'am Rice? Sa Nilak? Hindi kaya. Hindi kaya po. Nakakapagod po itong ganito. At meron po kasi kaming parehong pinagkakaabalahan. Meron po kaming mga hanap buhay na pare-pareho. Kaya hindi po namin pwedeng gawin araw-araw. Tsaka hindi pwede studio araw-araw. Opo. At hindi pwede studio araw-araw. Anyway, tungtong sa ICI nga, ito si Bryce Hernandez na talagang gustong makapasok sa Witness Protection Program ng gobyerno ay nag-surrender ng Lamborghini Urus na nagkakalaga ng 40 million. No? 40 million yun? 40 million. Mahal pala nun. May payong kaya yun? Ayun. Parang wala talaga ng payong yun eh. Hindi, palagi ko meron din eh. Tapos bukod sa 40 million, kung di ako nagkakamali, may undisclosed amount of cash. Wow. Siyang ibibigay. No? Kaya kanina nagpunta siya sa opisina ng ICI para dalhin yon. Andun din sila District Engineer Henry Alcantara at saka si JP Mendoza. Kinausap din ng ICI. No? At kahapon, no? Hindi ako nagkakamali, kahapon yon, nagpunta rin doon si Tito Sen, no? Senate President Tito Soto, si Senator Ping Lacson para makipag-coordinate. Pati mga mayors, nakita ko rin si Vico Soto. Yung mayors for good governance, si Mayor Magalong, si Vico Soto, si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, nandun po sila para magpirmahan po sila ng Memorandum of Understanding para magtulungan tungkol dito sa efforts ng ICI para ma-uncover lahat ng mga accountable people dito sa flood control scam na to. Ang napansin ko dito sa ICI kasi medyo mabigat yung trabaho nila eh. Kasi recently, nalaman nila na nagkakaroon ng tampering sa mga ebidensya sa mismong opisina ng DPWH. At meron na nga nasuspend, halimbawa dyan sa Baguio, yung district engineer dyan, dinidistract. Anong pangalan ng district engineer sa Baguio? Si District Engineer Rene Sarate. Pinangalanan ka po namin dito sa aming programa dahil mali po ang inyong ginagawa. Hindi po kayo dapat magsunog ng mga dokumento ng DPWH. Hindi po sa inyo yan. Pag-aari po ng gobyerno, lahat ng naandyan sa DPWH office nyo, kasama na po ang mga dokumento, kaya maling-mali po ginawa nyo. Malamang to, ayaw rin ito makulong. Kasi malamang sampot to malamang. Bakit na sinisira? Diba? Kasi madadawit siya. Bakit na sinusunog? Nandiyan pa si Benji Magalong, si Mayor Benji. Baguio mismo yan eh. Talagang pananagutin Pero yan. ang mali lang sa kanya, kami pong mga accountants, mga CPAs, at mga
especially mga expert na auditors, no, na mga taga-SGB ang kinuha nila na ICI. Correct. No? Mga Correct. forensic experts, no, correct. sa dokumento. Kahit sunugin niyo po yung dokumento niyo diyan sa opisina niyo sa Baguio, makakakuha po yan ng ibang Copy. dokumento Ganun, sa iba. Yes, may mga audit trail yan na ibang pagbabasihan ng kanilang investigasyon. Akala nila, lulusot na. Lulusot, no? Hindi nakakalusot yan. So yung ginagawa nila na paninira dyan sa mga ebidensya, dokumento dyan sa DPWH, nangangahulugan lang na guilty ka agad yung mga tao na yan. Kaya nga. Oo, guilty ka agad. Ayaw nilang madamay, ayaw nilang mabulilyaso, at higit sa lahat, ayaw nilang makulong at magsauli ng kanilang mga nanakaw. Kaya nila ginagawa Ang yan. kagandahan sa nangyayari ngayon, yung ICI nag-iimbestiga, tapos si Secretary Vince Dizon ng DPWH, meron din siyang ginagawa. Sabay. No? Sabay talaga. No? Kung alin ang mas mabilis, yun ang nangyayari. Ang NBI din meron. Meron din ang din NBI o DOJ, no? Katulad ng ginawa ni Secretary Vince Dizon, no? Meron na siyang ni-request na sa AMLA na ma-freeze yung mga assets or bank accounts, no? Katulad kanina, no, nagkaroon siya ng press conference, pinris na yung mga helicopter, yung mga air assets ni Zaldico, no, helicopter, eroplano, no, pinapris na sa sa dami AMLC. pala niyang ari-arian. Ang daming ari-arian. Yung air assets pa lang ni Zaldico is almost 5 billion pesos na. Hindi no? lang isa. Oo, yun. Tapos bukod doon, in-announce niya kung sino yung mga under investigation na tauhan ng DPWH. No? Meron tayong listahan yan. Pwede Yung mga regional directors ng DPWH, malaki rin po yung kanilang basahin pananagutan. natin ang mga pangalan niyan para at the same time, anong mga position nila. No? Kung di ako nagkakamali, andyan yan sa ating habang hinahanap, basahin yung comment na to, Jocelyn Legaspi, mga sir, talasan po natin ating pakiramdam, baka ang gagamitin na naman ngayon ay si Chavit para sirain ulit si President Bongbong Marcos. Mukhang plano na naman nilang gawin ulit ang ginawa nila kay President Erap. Sana maging matalino na tayo, wag magpapadala sa Hindi na po nila hindi mo nakita yung kahihiyan niya sa EDSA. Wala na pong naniniwala kayo. Walang reputasyon si Chavit Singson. Wala na po. Hindi niyo po ba napapanood yung mga viral videos tungkol sa EDSA nung nakaraan? Hindi na siya pinapansin si Chavit. Kumbaga, hindi na siya relevant. Di ba? At saka, may social media na ngayon, hindi na ubra yung mga ganyan. Ano, wala pa yung listahan, operator? Pinifilter pa. Ha? Isa pang update dyan, nakakuha ng panibagong USIC ang DPWH. Yung sundalo. Yung sundalo, si General Arthur Ato Bisnar. Matindi daw yan. Matindi to. Kasi general to, palagay ko. Hindi ko kunin to kung hindi matindi to. No? Hindi pa lumalabas sa papeles siya nag-iimbestiga. Tama. USEC, no? Advance. Kasi si Secretary Vince, alam mo naman yung style ni Secretary Vince, gusto na mabilis yung kilos In fairness sa DPWH, napakabilis kumilos. Napakabilis. Ang dami na nilang nagawa. No? Kaya na nga nagugulat eh. In fact, yung nangyari po kahapon, hindi pala natin napag-usapan. Nangyari kahapon, nagbasa ng affidavit si Alcantara sa Senado, immediately ni-request ni DOJ Secretary Boying Rimulya na dalhin siya sa DOJ para immediately ma-assess yung kanyang affidavit at makapag-sampa ng kaso. Tungkol doon sa mga taong. Ang bilis sobrang bilis. Palagay ko ultimo yung mga napangalanan, nagulat sila eh. Kasi immediately after madala sa DOJ si Alcantara, no, biglang meron na agad request for freezing ng kanilang mga assets. Even yung mga senators. Pati yung mga senators, congressman, sila pinapa-freeze po yung kanilang mga assets. So napakaganda ng ginawa. So isa lang ibig sabihin yan. Etong mga sila Secretary Boying Rimulya, sila Secretary Vince Dizon, sumusunod sa utos ni President Bongbong Marcos. Hindi mangyayari yan kung hindi pinave o nagbigay ng tamang atmosphere ang ating Pangulo para maggawin niya ng kanyang mga tauhan. Kung hindi niya nilagay dyan sa Secretary Vince, hindi mangyayari yan eh. Kung ibang tao lang. Si Bongbong Marcos lang po ang nagkukumpas dyan. Wala na pong iba. Ang problema ko dyan, baka sumuko si Secretary Vince kasi sa interview niya talagang hindi niya kinakaya yung yung nadidiscover niya everyday, no? Hindi, lang siya. Sana suportahan talaga natin Hindi susuko. Lang yung, kumbaga parang disappointment lang nararamdaman ni Secretary Vince sa grabe. Okay, basahin mo. Ikaw yung malinaw-linaw mata. Ginagawa. Sobrang liit naman yan. Wala naman lalaki yan. Yan yung mga sasakyan. Yung mga sasakyan, okay. Ito yung nag-surrender na.
Teka, isa-isahin natin. Basahin mo Medyo- yan, basahin mo Hindi ko yan. kaya basahin. Hindi, wait lang. I-screenshot natin Sobrang yan. lito dyan. Yan mga kabibian, no? Yan po yung mga sasakyan na na-surrender na. So, ibig sabihin, meron na talagang nangyayari. So, ang halaga niyan ay 474 million. Grabe Pero, naman. Oo, grabe. Hindi, masyadong maliit. Hindi natin makita, no? Pero kung kakopi. Yung ganyan, no? Kung mapapansin nyo, yung iba parang nababagalan sila. Mabilis na po yan. Kasi kung dadaanin po sa due process lahat yan, no? At kung hindi presidente ang nagkukumpas na mangyari po yan, hindi po ganyan kabilis sa mga aksyon ng mga tao. Correct. No? Ito, malaking bagay. Kalahating billion pa rin yan eh. Pag na-recover mo Kalahating yan, billion. di ba? Ilang ano yan? Classroom niya pag pinagawa, marami-rami. Kalahating marami billion. yan. Sabihin mo na lang sa Oo. isang classroom is pagpalagay mo ng 400 to 500,000 per classroom. Divided. Mahal masyado yun. Mahal pa yun, di ba? Ilang pabahay kaya yan? To be Hindi, conservative. tama. no? 500,000 usually yung presyo ng ano eh. Sige, i-compute natin yan. Classroom, 500,000? Oo, ganyan talaga pre. Kasi kasama na dyan yung mga garden, yung mga sa computation. 500 magkano? million. Magkano yan? Kalahating million, no? Mahina yung 474. ating math. 500 million divided by 500,000. 500,000. O 1,000 classrooms. Timo? Napakaraming classrooms din yan. Maraming classrooms yan. Maraming bagay yan. Ito, kani-kanina sasakyan niya, meron nakala-diskaya dyan? Meron. Meron Yun ako yung nakita nakumpiska. diskaya. Yun yung mga nakumpiska. Meron mga kung di ako nagkamali. Hindi pa dito siguro kasama yung kay Bryce Hernandez, yung Ferrari niya. Ay, yung ano niya. Andyan na. Lamborghini Kay niya. Bryce Hernandez. May 40,000 na ako Ito kay nakita Henry dyan. Alcantara, kay JP De Leon, John Michael Ramos, Ernesto Galang. Ito, mga diskaya nandito rin, no? Medyo malabo lang, maliit lang, no? Pero makikita nyo naman sa screen, ganyan So, karami. yan po ang kahit papaano, may resulta na itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa mga buhaya dito sa Pilipinas. Yung mga sinurrender na yan, malamang isusubasta yan para maging pera, di ba? Kasi mahal ang maintenance sa mga yan. Kaya kailangan talaga yan, isubasta para ma-convert na pera at maitulong sa mga kababayan natin. Diba? Mas maganda kung ako tatanungin dyan, itulong na lang doon sa ospital o kaya gawing classroom. Maraming pwedeng gawin dyan. Napakarami. Yung mga listahan po ng mga DPWH officials na inimbisigan, dapat ipakita rin natin sa taong bayan yun. Para makita ng taong bayan, especially sa ating mga manonood, na talagang may nangyayari na po. No? Kasi yung ibang kababayan natin, parang nababagalan sila, puro investigasyon po. Hindi puro investigasyon, no? Meron na pong mga nangyayari. No? Meron na pong napapanagot, meron na pong nakukuha. Yung pinaka-investigasyon, importante lang po yun para talaga malaman natin punot dulo ng nangyari at para maisama lahat ng dapat maisama. In fairness sa investigasyon ngayon, lumalabas yung mga malalaking tao. Kasi yung first few weeks, sinaka-focus lang sa district engineer, sa mga USEC. Ngayon, congressman, senador, unti-unti na silang nahuhubaran. Alam mo, nakakapagtaka rito, yung mga senador na pinapangalanan, tinatanggi nila, kakilala nila sila Alcantara. Pero, after tanggi, lumalabas yung mga picture, magkakasama sila. All smiles. Diba? Gaya kay Bong Revilla. Wala raw siya kilala sa mga ganyan. Lumabas kasama si Alcantara. Diba? Ito makikita mo, gaya lang si Arjo Atayde. Grabe bati ko sa kanya sa social media. Ako yung naaawa sa kanya eh. Nung linggo ba yun? Kung di ako nagkakamali, Lunes, nagbigay siya ng mga ayuda doon sa nasalanta ng baha sa Quezon City. Namigay siya ng ayuda. Grabe yung comment section. Pati yung reaction, puro haha, tapos puro pagbabati ko sa kanya yung comment section. Hindi naniniwala sa pinaggagawa niya. Malamang kung tatakbo pa to, may term pa ba to? Talo to sa tingin ko. Pero sa tingin second ko, term pa lang ni Kong sa tingin ko matatalo to kung magpatuloy talagang lalabas yung katotohanan na nadadawit siya. Para sa akin wrong timing din kasi yung ginawa. Ito na, sige, basahin natin yung yung mga official na may show cause order. Either may lavish lifestyle sila kung bakit sila involved sila doon sa mga flood control projects. Okay, no? please. Sige, basahin ko na lang mag-flash, no? Si Regional Director Gerald Opulencia ng NCR. Ang dahilan, lavish lifestyle. Si RD Danilo Villa, Region 7, lavish lifestyle. Ayan, yan nakikita nyo sa screen, no? Si Director Gerald Pakanan, former RD ng Region 4B, Substandard Projects. Si RD Kadafi Tanggol ng Cordillera Administrative Region, failure to cooperate with ongoing investigation. Yari kayo dyan. Si Attorney Brando Raya, Rowald Chief, Region 7, lavish lifestyle. Si De Isabelo Baleros, former D of District Engineer of Las Piñas,
Muntinlupa. DEO, District Engineering Office, substandard projects naman po yung dahilan. Si District Engineer Almer Miranda ng Pampanga First DEO, substandard. DE Hill Lorenzo ng La Union, DEO, no, substandard. D. Arturo Gonzales Jr., Quezon City First District, substandard. At ang panghuli po itong si DE Johnny Protesta Jr. ng Quezon City, second DEO, substandard projects. Ang dami din pala sa Quezon City. Ang dami. Yan ang problema dyan. Yung mga pangalan na yan, talagang napapahiya na ngayon pati pamilya nila. By the way, panlirista kakopi sa Quezon City, yung 4 na congressmen na napangalanan ni Sara and Curly Discaya, no, merong magsasampa sa kanila ng Kaso? class suit, no, mga residente ng Quezon City. Okay, tama 'yon. Sa mga congressman? Yung mga biktima parang they consider themselves as victims. Sama-sama na. So sama-sama at saka nauso ngayon yung tarpaulin yung bahay. Bakit tarpaulin? Di ba yung kay Saldico, napalibutan ng tarpaulin yung bahay? Meron din isang congressman sa Quezon City, si Pumarin ba yun? Pumarin. Bahay niya, tinakpan din ng tarpaulin. Kasi baka itawag dyan, bandalan eh. Baka gayahin mo yun niya, ma. Bakit? Bahay mo, takpan mo na tarpaulin. Maraming bahay yan eh. Hindi naman ako Ang problema to, hindi umuwi sa bahay to eh. Lagi to sa hotel eh. Hindi naman ako public official eh. Yung problema, ang ibig sabihin ng ganun, ayaw nilang mapahiya. Correct. Ayaw nilang kutsain ng mga kapitbahay nila. Kaya nagtatakip sila, yung bakod nila, tinatakpan nila ng mga tarpaulin para hindi sila makita sa loob. Yan ang pinakamalaking balik sa kanila, mga pinagagawa nila. Sobrang kahihiyan ang aabutin ng pamilya nila dyan. Sige ko, sir. Malaking factor din yung netizens sa pagre-report ng, halimbawa, lavish lifestyle itong district engineer. Correct. Yung asawa niya. Kasi makikita mo Ako lang. Diba? Ako lang. Hindi naman tayo taga-gobyerno. Ang dami ko natatanggap na private messages tungkol sa mga ganyan eh. Kasi nakapagtataka, magkano lang sahod mo? 80,000. Ma-afford mo yan? Diba? Malaki pa yung sahod ni Yayam eh. Kaya nga. Dami ko natatanggap talaga sa totoo lang. Katulad ng mga sa Palawan, ang dami daw anomalya dyan. Hindi pa nakakasama sa mga pero mukhang susunod na yan, yung sa Palawan. Talaga. Sana lang. Sino pa? Malamang, sa Davao din. Davao City, di ba? May mga nagsusubok sa akin. Puntahan ko raw. Gusto niyo ba mapahamak ako dyan? Punta ko pa yan. Layo dyan. Hintayin na lang natin yung ICI magpapunta dyan sa kanila. Kasi lahat naman yan. Ang gusto ko lang makita within the next few days or the next 2 weeks ay matigil na yung investigasyon ng House of Representatives. Stop na raw. Mag-focus na lang sila sa kanilang legislative work at pati ang Senado. Kung di ako nagkamali, sabi ni Tito Sen, mga 2 hearings na lang ata ang Blue Ribbon. At least. So at least, no? Pero pag natapos na yan, makapag-concentrate na pareho sa kanilang mga trabaho at tulungan na lang ang ICI na ma-perform yung kanilang function o kanilang responsibilidad ng maayos. Pwede rin silang gumawa ng batas para bigyan ng pangil o ngipin itong ICI. Ano sabi, makapag-concentrate yung Senado at saka Kongreso sa trabaho? Hindi rin yan. Paano yung kasama ka sa kaso, makakonsentrate ka? pero ilan lang naman yun eh. Meron pa rin mga matitirang mga marami pa rin. Siguro legislators. Mga 20% dyan. Kasi kailangan nila matapos yung budget 2026. Pagsangkot ka dyan, kahit anong inumin mong gamot, pampakalma, hindi ka kakalma. Magkakasakit ka sa puso. Pero in fairness kay Speaker Boji D, nagsalita na siya, di ba? Oo, yun na maganda. Isusuko na, isusurrender na po ng HOR yung investigasyon nila sa ICI. Kasi tama nga naman, yung ilang sangkot ng dyan, tapos kayo yung mag-iimbestiga, di ba? Illogical naman yan. Correct. Ang Senado, sana sumunod din. Kasi long term dapat di ba? ICI, dapat sila po ang mag-iimbestiga niyan. May comment tayo, basahin mo na saglit yan. Shakira Bacuera, lagi po namin kayo inaabangan ng nanay ko, ang podcast nyo. Kasi loyalista po ang nanay ko, ang saya nyo panoorin. At natutuwa po kami sa mga magagandang desisyon ng ating Pangulo PBBM pa rin. Wow, thank you. Salamat po. Thank you. Sa mga lahat ng loyalista na nakikinig sa atin, thank you po sa inyong suporta. No? Delia Rivera, good afternoon mga idol. Ito follower ko siguro to Evelyn Orfiano. Hello Kayayam. Hello din po. Star Barreto, always watching from Italy. Mabuhay po kayo mga vloggers ng Bagong Pilipinas. Nakakashock lang talaga ang katiwalian na ginagawa ng mga corrupt government official. Sana lang mapanagot silang lahat. Sabi ni Melinda Sarmiento, ang daming mga DE na naman ang name-mention at involved.
for sure may contact din ang mga congressman at mga senador. Naku po, nauubos na ang congressman natin, senador, pag nagkataon. Okay lang yun. Basta malinis. Kung kailangan. Dahil kung malilinis po natin ang ating gobyerno sa mga ganyang klaseng gawain, mabuti po yun. Oo. Ba't hindi kayo tumakbo 3 congressman? Ako, malabo po yan. Wala tayong chiching-chiching. Kailangan natin ng makinarya dyan. Oo. O siya, sige. Move on tayo sa ating third segment. Ang bilis ng oras, no? Noong isang araw, si Presidente nilaunch itong beep card para sa mga estudyante. Maganda yan. Maganda to. 50% kasi ang mga estudyante. Kasi noon medyo matagal pag kukuha ka ng beep card, aabuti ka ng 3, 5 to 7 days. Ngayon, ilang minutes lang, 3 minutes lang, nakuha na agad nila yung beep card ng mga Hindi estudyante. ba kasali ang PWD sa senior citizen? Ito, estudyante lang. Nauna na kasi sila eh. Nauna na. Okay, Nauna na yung mga PWD. Ito mga Hindi ako estudyante. updated Ang maganda dito, no, counting background tayo sa timeline, no, noong June 19, 2025, utos lang yan ng ating presidente, no, nabibigyan ng 50% discount sa LRT at MRT. Ang kagandahan dito, kahit graduate school student ka, covered ka. Kahit nag-master's degree ka na, PhD na, covered ka pa rin. Basta estudyante ng 50 discount. Noong July 16, pinalawak po ni PBBM yung 50% discount na yan para sa mga senior citizens at PWD. So malaking tipid po yan sa mga estudyante, senior citizens at PWD na sasakay po ng LRT at ng MRT. So ito, hindi na ito yung mga estudyante na maraming pipil-upan, maraming ID ipapakita para makakuha ng discount. Hindi na ito yun. Hindi na. Kasi kung may beep card ka na, kailangan mo na syempre identity proof na ikaw ay isang estudyante. Halimbawa, registration form mo o kaya school ID mo, magkakaroon ka na ng beep card. Tapos yun na lang yung loloadan mo. May discount na yun. May discount paano kung gamitin ng kuya ko? Kuya ko hindi na estudyante, pwede ba yun? Ay, hindi ko lang alam kung pwede yun, pero I don't think na i-allow yun. Hindi, makikita naman siguro ang security guard O bakit naka-beep card ka 40 anyos ka na. Pwede naman, baka student yan Diyan mo nakikita na ang ating Pangulo ay visionary at modernizer. No? Gusto niya lahat ng ginagawa ng gobyerno towards sa pagpapadali ng buhay ng ating mga kababayan. Ano? Katulad dito, kung i-digitalize nga naman ng mga katulad niyang pagbabayad ng, sa MRT, no? Malaking bagay yan. No? Ang pagkakala, 50% ba yung mababawas dyan? 50%. Isipin mo kung ang pamasahe mo 30, 15 na lang pala babayaran mo. O kung two-way, nakatipid ka ng 30 pesos. Pwede mo na ibili ng ulam yun. Pwede mo na ibaon kinabukasan yun. Isipin nyo naman yung ginawa na proyekto na yan ni President Bongbong Marcos para sa ating mga estudyante. Hindi lang kaluwagan ng estudyante yan, kaluwagan din ng bulsa ng mga magulang. Makikinabog yan mga magulang, no? Ang laking bagay yun, no? Kasi kung 30, kung 3 yung anak mo na nag-aaral, 90 pesos a day. Matitipid mo. Times 5 days. Times 5 yan, 450. 3 kilo na yun. Times 4 weeks, that's 1,800 pesos. Napakalaki. Kung medyo gipit ka, malaking bagay na yan para sa mga estudyante. Ito, hanggang pagbaba na ni PBBM, meron yan. Hanggang December yan ng 2028. Kasi pupunduan na nila yan. Wala nang presidente, pero effective pa rin po yung matagal pa yan, discount na yan. So yan ang magandang ginawa ng ating presidente para sa ating mga estudyante. Kita naman natin sa larawan, yung ngiti ng mga estudyante abot talaga sa tenga. Talagang masaya-masaya sila sa proyekto na yan at ni President Bongbong Marcos. Pag yung napansin nyo, kapag proyekto talaga ng Pangulo, talaga yung pera na pupunta sa tama Oo naman. Kasi hindi kurap Ito lang talaga sumablay kasi hindi niya naman proyekto yung mga ano na yan, yung mga insertion na yan Yung kaya malakas loob niya na ibulgar kasi wala siyang proyekto diyan. Ngayon, etong beep card na to, inuulit ko, makukuha ito doon sa cashier ba? Iyan sa cashier? O sa stasyon yan. Sa stasyon. Magbabayad lang ng 30 pesos. Minimum of 30 pesos. Pero diretso load na rin yun. Alam ko, card lang yan. Tama ba, Sir Mark? No? Card lang 30 pesos o may ano na yan? Load na yun. Kasi ako huling sakay ko ng token-token Ako rin, ang huling sakay ko ay 2012. Ako token pa yun. Isipin nyo, college pa yata ako huling sakay ko ng LRT, MRT. Ang maganda dyan, pwede kang bibili ka ng beep card, no? GCash or PayPal, pwede mo pong magamit yan. Hindi na kailangan pumila pa ron para magpa-load. Kung may cash ka, yung iba kasi cash di ba? Pila ka lang din. Pero pwede mo loadan sa GCash yan. Pwede, yung ano na yan, card na yan. Parang ibang bansa na rin. Parang ibang bansa na rin pala tayo, no? Kasi ganyan sa ibang bansa itatap na lang. Minsan sumakay tayo para makita natin yung proseso. Hindi naman tayo estudyante. Ka-copy kahit sa anong LRT yan. LRT1, LRT2, MRT. So, yung 3 linya. Interconnected lahat ng ano yan. Yung 3 linya. Napakaganda. So, kung may mga anak kayo na gumagamit ng LRT,
ipaalam nyo sa kanila to, baka hindi pa nila nababalitaan, mag-avail na lang ng beep card sa mga estasyon ng LRT, MRT para mapakinabangan nila ang proyekto ng Alam mo yung PBBM. mga bata, yung iba ayaw sabihin sa magulang. Bakit? Kasi mababawasan yung baon. Ay, Ghost Project. Baka mayroong Ghost Project yung bata. Sa mga magulang na nakikinig, try nyo lang, no? Tanungin nyo yung anak nyo, lalo na mga nag-LRT, MRT. Oo. Nak, balita ko, discounted na raw kayo 50%. Eh, baka sabihin, anak, fake news yun na. Sasabihin ng anak, hindi pa nag-i-implement doon. Anak, tagawain mo ah. Hindi totoo eh. Kayo naman, nagpapaniwala kayo. Balita lang yun. Fake news yan. Oo, ang ano dyan ha, wala pili-pili yan ha. Kahit DDS ka man, loyalista ka man, pink ka man, yellow ka man, basta estudyante ka na nag-aaral, pwede ka dyan. May Kahit hindi discount ka nag-aaral lang mabuti. Oo, may discount ka dyan. Kahit nag-aaral ka para lang mag-rally, may Pwede discount pa rin. ka pa rin dyan. Kahit pupunta ka lang sa bilyaran, sasabihin mo sa nanay mo, papasok ka sa eskwelahan at bilyaran kang tutuloy, pwede ka pa rin dyan. Oo. Siya, sige, pupunta tayo sa ating next topic. Punta tayo dyan ng San Fernando, Pampanga. Ano meron dyan? Maganda kasi dyan, ang presidente nagpunta dyan sa San Fernando, Pampanga. At namigay ng mga titulo ng lupa. Sa mga farmers ng Luzon. Pinagsama-sama na yan, ka-coffee, no? At umabot po ng 455 na mga magsasaka ang nabigyan po ng titulo ng lupa. Iba't ibang lugar na yan. May kasama dyan, may mga taga Metro Manila na dyan, may mga taga Central Luzon na pinagsama-sama na po yan. Ang DENR kasama nila yan na namahagi po ng mga titulo. Kasi yung ilan sa mga yan, ino-occupy nila yung government lands, government properties, no? Pero wala silang titulo. Yung tawag natin dyan mga rights lang. Pero kung matagal ka na dyan, kung matagal ka na dyan, ibibigay sa inyo na yan. Bibigyan na kayo ng titulo. Kahit paano, siyempre, malaking ano din yan increase sa morality, sa moralidad ng kasi kahit mga residente. Ka na. May pangalagaan na nila yan. At ang sinasabi din natin yung presidente dyan, gamitin nyo yung binigay sa inyong lote para pangalagaan yan. Kung yan ay sakahan, di ba, taniman ninyo, na pagkakakitaan ninyo yan, malaking bagay at malaking maitutulong po sa kanila yan. So itong ginawa ni PBBM dyan sa may video ba? May video. Kaya sige, play natin dito. Si Governor Pineda kasama niya. Ang dami pala tao mo. Dami. Punong-puno yung ano. Grabe, dami. Ay, may mga hawak sila, titulo na yan? Oo, yan. May mga grabe titulo. May mga award na yung mga yan. Isipin mo na, paano mo mapapababa yung ganyan karaming tao nagmamahal sa'yo. Diba? Nabigyan natin titulo, di ba? Oo. Ang tagal-tagal mo na dyan naninirahan pero wala ka pa rin titulo na parang natatakot ka anytime. Palalayasin ka ng gobyerno, palalayasin ka ng kung sino man. This time, binigay na po ng presidente sa kanila yan. Alam mo, magaling talaga itong presidente natin. Sa dami ng ginagawa niya, hindi siya nalilito kung ano yung priority niya. Ito yung kasalukuyan nagbibigay yata ng titulo to sa mga handog ng Pangulo. Kababayan natin. Yan. Financial assistance naman yan. Kasama ang DSWD. Meron din financial? Meron, 10,000. 10,000? Bukod sa 10,000, hindi yan yung kay Senator 10K Hindi kaya taano yan. Sa DSWD. Hindi ko na pinag-alala mo pa. DSWD yan, may 10,000. May food packs. Tulong po yan mula sa DSWD, no? Ilan nabigyan ng 10,000? 10,000, 10,000 financial assistance po sa bawat isa sa 2,970 ulit. Farmer 2,970 farmer beneficiaries ng Pampanga naman po. Kasama po yung family food packs para sa dagdag sa suporta para sa mga pamilyang yan. Alam niyo kung itong mga pera na to talagang naibibigay sa taong bayan tulad ng mga proyekto ng ating Pangulo, okay lang bigyan ng pondo. Linawin ko to 10,000 ayuda plus food packs sa tulong ng DSWD na mahagi rin ng si PBBM ng 10,000 financial assistance. Iba pa yung ayudang 10,000, iba pa yung food packs, iba pa yung 10,000 pesos. Kung ganun, maabot ng 20,000. Oo, ang dami pala. Alam ko, yan na yun. Hindi, kasi yung 10,000 ayuda, baka ito yung mga grocery. O sa table, ang dami pala. So 20,000. Pati hindi natin nabalitaan para magsasaka na lang tayo dyan. Ang dami, no? Sa 2,970 katao. Sa Pampanga, grabe. Actually, ano ito pasasalamat ito ng presidente sa mga farm workers kasi karamihan sa mga yan, no? Nagtatrabaho sa mga sakahan. So, pasasalamat yan sa kanila at kinakailangan din nila ng tulong yan para sa kanilang mga sakripisyo para, syempre, kung wala tayong mga magsasaka, kulang yung kakainin natin. Naman, kulang yung bigas. Apektado kayo dalawa dyan. Maliit pa ito pero malaking bagay na po yan para sa ating mga
farm workers no, na nabigyan ng ganitong klase ng Pwede ba kaligayahan. natin shoutout si Secretary Kiko Laurel? Oh, sige, pwede. Shoutout po natin yan. Sir, meron lang po kaming mga natatanggap kasing mga private messages na masyado po atang mababa ng bentahan ng palay. Correct. Sa iba't ibang lugar, sa Cagayan, sa Nueva Ecija, sa Quirino, kanina natatanggap po ako. Baka po pwede nating tingnan po yung aspeto na yun. Baka po meron talaga nagsasamantala sa ating mga magsasaka, kaya kung pwede po, kausapin natin ang ating mga regional directors, ang regional officers at make sure na hindi po na aabuso o natitake advantage ang ating mga magsasaka. Alam nyo ka BBM ha? Si PBBM, pinahinto niya na noong September 1 yung pag-import ng bigas. Kaya maraming naapektuhan ng mga kababayan natin. Paborito yung coco. Yan. Ginawa yan ni PBBM para mabigyan daan yung bagong ani ng mga magsasaka natin. Para mas tangkilikin ng Pilipino. Pero kung ganyan naman, napapabayaan na binibili ng mura, ilang kilo yung pre? 6 to 8 per kilo na lang. Wow, napakababa dyan. 8 pesos na lang per kilo. Parang baliwala. Parang nabaliwala yung... parang baliwala yung ginawa ni PBBM na pagbigay ng direktiba na bawal na mag-import ng for bigas. 60 days. At saka kami mga rice retailer, rice deliver, ang lakas sakripisyo to kasi malakas yung nawawala eh. Yung coco, napakalakas nun. Ngayon, wala ka na mabibili nun. Dahil sa sakripisyo namin sa pagsuporta kay PBBM. Kaya sana naman, Secretary Laurel, pakitutukan naman yung mga magsasaka natin na dapat hindi sila bibilihan ng 8 pesos. 8 pesos. 6 Inaabuso kasi. Kanina, yung message sa akin, 6 pesos. Last week na sa Iloilo ko, kasi pinatinignan natin yung mga patubig dyan sa Iloilo. Ang sinasabi ng mga magsasaka dyan, tumaas yung production. Yun nga lang, masyadong mababa yung presyo. Kaya so kung nalulugi din sila. Kakopi, maganda sana na paano nangyayari yun? Maganda sana makapag-take advantage ang ating magsasaka na mataas ang production ngayon. At kung mabibili lang sana sa magandang presyo yung kanilang palay, di mas maganda kikitain nila. Mas makakatanggap o lasap naman sila ng kaginhawaan kahit papaano. Alam nyo, dapat ito yung sunod na silipin ni PBB. May mga abusado talaga ng buhay. Isipin mo wala na mga imported ngayon. Kung meron mga imported ngayon, yung mga stock na lang nila sa warehouse nila yun. Correct. Wala na imported ngayon. Pero bakit? Yung bilis sa magsasaka, yung mga traders mahal pa rin, mura pa rin. Yung mga traders gustong magsamantala. Ay, kailangan PBBM, may masampulan talaga rito ng mga traders na mga bibili sa magsasaka natin na inaabuso. Actually, yung objective ng presidente na meet kasi nag-interview ako ng mga magsasaka dyan Okay. Yung objective na mapataas yung production, na meet yan. Ngayon, pinakamataas ngayon taon na to. Mataas yung production. Yung objective na mapababa yung production cost, na meet yan. Correct. Kasi may mga harvesters na ginagamit natin na harvesters. At may mga libreng abono, may libreng may pataba. mga ayuda pa. Saka binhi. Fertilizers. May ayuda pa. In short, bumaba yung gastos nila. Ang problema lang talaga, bumaba yung presyo ng palay. Imbis na mararamdaman nila yung pagbaba ng production cost at pagtaas ng production, hindi nila nararamdaman. In other words, nadidefeat po yung purpose na pagbibigay sa kanila ng mga ayuda, itong mga tulong na to, nadidefeat kasi hindi nila nabibenta sa tamang presyo ang kanilang palay. So ang bottom line, mababa pa rin po ang kita nila. Correct. At posibleng hindi pa rin po sila makabayad ng kanilang mga utang. Alam niyo mga kabibim, sa mga magsasaka, especially sa mga magsasaka, sa mga anak ng magsasaka, pwede nyo isumbong mo sa Pangulo. Pwede nyo isumbong yan doon para umabot sa ating Pangulo. Tingnan nyo na lang kung sino anong pangalan ng trader na bumibili, anong pangalan ng kumpanya, kung mapicturean nyo, mabidyoan nyo, much better. Dahil kung may nalaman po ng Pangulo yan, hindi niya po magugustuhan yan. At tiyak meron po siyang gagawin tungkol dyan. Kasi kung nagagalit si PBBM dito sa flood control, di hamak na mas magagalit siya dyan dahil malapit sa puso niya yung mga magsasaka. Mga baby niya yung mga magsasaka di ba? Correct. Tama yun. Iyan din natin, shoutout din natin kay Secretary Laurel kasi definitely alter ego siya ng presidente, siya makaka-address ng mga problema na yan. Alam ko may number tayo ni Secretary Laurel, di ba? I-direct message na lang natin bukas para kahit paano mababasa niya yun kahit hindi mag-reply. Kasi kawawa yung magsasaka. Isipin mo, grabe, 6 pesos. Anong 6 pesos per kilo? Gusto na lang hingin. Lugi na. Kawawa naman yung magsasaka tapos, natin. Kung mabibili nila 6 pesos yun, ibebenta nila ng 40. Sino kumita? Diba? Yung mga traders. Yung magsasaka, wala. Kaya PBBM, tama po yung ginagawa ninyong pagbibigay ng malaking tulong sa mga magsasaka natin, pag-i-spoil nyo sa kanila, sa pagsuporta sa kanilang mga pangangailangan. Ito na lang po yung pinakakulang yung buibili ng palay sa kanila. Kailangan
makunyatan nyo siguro yan, buibili ng 8.6 to 8 pesos. Walang hustisa po yung ganyang presyo. Dapat mapatupad yung sinasabi ni PBBM na merong floor Ceiling. price. Floor. Okay. Hindi sila pwedeng bumaba sa bilihan sa ganung presyo. Correct. Kunyari, ang floor price is 18 pesos. Hanggang doon ka lang. Hanggang doon lang Lowest na dapat yun. ang pinakababa para tama. kumita ang mga magsasaka natin. Kasi actually, yung mga magsasaka, wala silang reklamo sa gobyerno eh. Kasi ang daming tulong talaga. Oo naman. Kaliwat ka na tumutulong sa kanila. Ang National Irrigation tumutulong. Ang DA tumutulong. DSWD, lahat tumutulong. Yun lang talaga ang problema nila. Mababang presyo ng palay. Secretary Laurel, no? Kasi kusipin mo kung magsasaka, wala ka ng problema. May rice plantation. Di ba? Facility. Pag nag-ani ka, doon mo na lahat ibilad, doon mo na isasako, doon mo na. Ibebenta mo na lang. Ang problema kapag benta. Doon talaga lumalabas yung mga buhaya. Marami talagang buhaya eh, no? Makasarili. Oo, kala natin, sa baha lang yung buhaya, hindi rin pala. Sa palaya, may mga buhaya rin pala eh. Di ba? Mas matindi pa yung tama kasi yung tama sa mga magsasaka na nagpakahirap para pakainin tayo mga Pilipino. Tama. Di ba? Anyway, sige, connected pa rin po ito sa ating topic ng kagutuman, no? Pag-address sa gutom. Ang ating presidente din, ito magandang programa din ito, no? Namigay ng pagkain, no? Dito sa Walang Gutom Kitchen. Nagpunta po yung ating presidente nung isang araw lang po ito dyan sa Pasay City para tingnan at mamahagi po ng pagkain sa ating mga kababayan na nagugutom. Kasi kung inyong matatandaan, no? Bumaba na po yung bilang ng mga kababayan nating nagugutom. If I'm correct with my details, no? From 48%, naging 44% na lang yan. At malaking bagay po itong Walang Gutom Program o WGP ng ating presidente. So nakasama ka ba dyan? Ay, hindi ako nakasama dyan eh. So ano bang ibig sabihin ng walang gutom na yan? Ito yung nagpapakain sa mga, halimbawa, ikaw hikahos, di ba? Wala kang pabili ng pagkain. May isang lugar dyan sa Pasay na pupuntahan ka lang. Bibigyan ka ng almusal, bibigyan ka ng libre? Oh, parang mga soup kitchen sa iyo. Libre. Punta ka, Ba't hindi tayo napila dyan? Huwag na tayo. Ayan, tignan nyo. Ganda ng si Pangulo mismo nagsiserve sa mga Si PBBM ba yan? Oo nga, no? May video ata yan eh. Bukod sa pictures na may video. At hindi basta-basta yung pinamimigay nila. May prutas, may ulam pa. Kompleto. May nutrients yan. Siyempre may sustansya yan. Siyempre may mga dietitian tayo na nag-handle dyan. Eh di, ang sabi dyan, 600 katao araw-araw yung napapakain nila. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So, Pasay pa lang yan, ha? O maraming area yan. Grabe. Kasi almusal at saka tanghalian mo. Wag naman yung iba naman kasi sasamantalahin, di ba? Pero lakit tulong na rin sa kanila yan, di ba? Oo, malaking bagay yan. Sige, wag na natin gamitin yung term na nananamantala. Kahit pamilya, no? isang pamilya kayo, pumunta kayo dyan, pwede yata. Pwede ba yung, tama ba yung Mark? Pwede. Pamilya? Wala talaga kayo pagkain. Ay, si PBBM yan. Tignan nyo, meron peras, meron pang oranges, ano? Kompleto. Hindi basta-basta yung pagkain, no? Kaya yan. Dalawa lang. Parang may tindahan si President. Kung mga bata, mga ordinaryong tao lang talaga yung may mga beast, no? Usually mga street dwellers, no? Yung beneficiary nitong Walang Gutom Program. Ay, hindi rin sila pinapabayaan, in fairness, no? Ang galing na nakaisip ng proyekto na to. Si First Lady nakaisip ata niyan. Si FL ba yan? Kasi nung nilaunch yan, ang kasama ni Secretary Rex Gatchalian, si First Lady. Kaya pala. Oo, palagay ko. Kaya maganda. Pero ang lead agency pala dito ay DSWD. Ano yung Hollow Blocks? Sorry. DPWH, bota pala yung pinapamigay. Patay tayo dyan. Magkaroon na naman ghost-gutom dyan. DSWD. Shoutout sa DSWD. No? In fairness, maganda itong programa na to. No? At effective itong programa na to. Kasi base nga sa pag-aaral, from 48.7% noong October 2024, bumaba na lang po to 44.6%. A matter of 4% yan. 3 to 4% po yung ibinaba ng bilang ng mga nagugutom, no? Laki ha? Ng ating mga kababayan. Malaki. 4%. Not bad yan, di ba? Buti ka mo, naisip ni First Lady ang ganyan, no? Kasi sa mga past administration, parang nababaliwala yung mga taong kalsada, no? Parang hindi pinapansin, hindi binibigyan ng mga homeless, ang hindi binibigyan ng importansya, pero eto, si First Lady pa na isang araneta ang nagmalasakit sa mga kababayan nating hikaw sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa kanila araw-araw ng libre. Kakopi, meron bang plano na i-duplicate o meron na. i-multiply itong programa na meron na. Sa next slides natin, no, ito yung mga lugar kung saan
ginagawa din po itong programa na to kasi buong Pilipinas po yan. No? Meron ng iba. I-flash lang natin sa i-flash natin sa screen. Ito yung mga ibang areas kung saan ini-implement din po itong Walang Gutom program. Kasi national program ito ng DSWD. Okay. No? National program. National program. Wait, antay lang natin. No? Ito yung iba't ibang lugar. Next slide. Ayun. Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Ito po yung kanilang target. Mga pamilyang mabababa ang kita. Sakop na po sila niyan. At ang pinaka-goal po nila, ibawasan po yung gutom, bigyan ng kakayahang mamili at kumain ng masustansya. At tinutulungan din po ang mga pamilya na maging mas produktibo at kabahagi po ng pag-unlad ng bansa. Yung next slide, Mark, pasuya ko na Tama next po yung slide. nakikita ko, 2 putahing ulam. Oo. Mark, 2 putahing ulam ba yun? Yung sa isang plato? 3? May dessert pa. 3. Iba pa yung May prutas. pa. Oh, Gulay. parang mapapapila tayo na araw-araw. Parang gusto ko rin tumikim. Gano'n? Pwede pa humirit, no? Grabe. Tapos nakita mo naman yung prutas, napakalalaki. Yung orange, Baka yung naman hindi apple na sa sila pera. magtrabaho yan. Baka dyan na lang lagi. Ayan, no? Nice. Ito po ay sa Pasay. Yan, hanapin nyo na lang yung Facebook page nila Pasay para makita nyo dun yung mapa kung saan yung location nila. Sayin kaya natin itong DDS na to. Ano sabi? Sabi niya, Christian RJ Bola Mocas, does it really sustainable? Mali pa grammar. In a long run o baka in a short span lang yan? Pabango lang kasi malapit na termino niya. Anong malapit? 3 years pa? 3 years pa. Ang tanong dyan, Hindi pa lang malapit. Marunong ka ba magbilang? ang tanong dyan, nakulong na lang lahat yung tatay mo, hindi niya nagawa yan. Ang hirap sa mga Diba? DDS bobo no? Susunugin na lamang. Kamya. Diba? Hindi nagawa yan. Ito pa kribat dyan, 2024 pa lang, 300,000 na ang nakinabang dyan. Paano hindi naging sustainable Ilan? 300,000, 2024. Ngayon, mas marami pa yan. So, Grabe. Ang dami. Pag magko-comment po kayo ng ganyan, make sure na maganda yung comment nyo. Kahit criticism, maganda. factual. Logical. Logical. At may ginagamitan ng utak. Hindi po yung mga ganyang komento lang, di man lang ginamitan ng kahit na gamonggong utak. Kalma. Anyway, yun lang yung sa Walang Gutom, no? Meron pang isa may isa pang event ang ating presidente ng isang araw dyan din sa Pampanga yan Yung namigay ng Rice Processing Center. Sige, kung ipapakita natin yan, no? Dagdag po itong mga rice processing centers na ito, malaking tulong po. Dagdag again sa mga magsasaka po natin. Saan lugar yan? Diyan sa, Pampanga. Ay, napakaganda na naman yan. Kasi nakapanood tayo ng May napunta tayo. rice processing system, di ba? Pampanga ba yan? Saan daw yan? Pampanga, yan. Pampanga, Guagua. Yan, inaugurate po ng ating presidente. RPS2. State-of-the-art rice processing Papadaanin dyan para Panoorin nyo po yan, napakaganda po. para tatahiin na. Ayan. Tinatahi na. Pagkatapos niyan, benta mo na. Doon ka na babaratin. Kasi kumpleto na yan di ba? Kahit basa pa yung palay, pasok mo dyan, may dryer ng kasama yan. Hanggang ma-package na yan. Yun yan lang. Itong rice processing system Paliwanag mo ulit, palirista ko. ito yung pagtanim mo, gagamitin mo yung traktora na binigay ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga truck. So, kapag ani mo, hindi mo na kailangan ibilad sa lupa, sa semento. Idiretso mo na dyan. Dyan mo na ibilad yung palay mo. May dryer sila dyan. Kapag kalabas sa dryer, diretso na rin doon sa may rice milling machine at ipoproseso na yung palay mo para maging bigas. Ngayon, depende yung bagsak ng klase ng bigas mo. Kung maliit, unang babagsak yun. Kung medium, pangalawang bagsak. Kung whole grain, huling bagsak yun. Ibig sabihin yan, makakaklasify na kung anong klaseng bigas yung ilalagay sa sako. Ngayon, ang gagawin mo na lang, pag binenta mo, huwag ka papayag na babaratin ka. Sumbong mo sa Pangulo kapag binarat ka. Yan yung rice processing facility sa buong Pilipinas, hindi lang dyan sa Guagua. I-explain ko lang din, may na-interview kasi akong scientist ng Department of Agriculture, Kasi ang ginagamit nila doon, mechanical transplanter. So yung nagtatanim, makina na, hindi na yung tao na magtanim ay di biro yung ginagawa, So mechanical na yung ginagamit, and then may harvester na, and then may rice processing na. Base daw sa datos nila, yung losses nakakat from 15% to 3%. So again, malaking kita yan. Kung 100 sako yan, kung noon, kung mano-mano, 15% o 15 sacks out of 100 yung masasayang, ngayon 3 sacks na lang yung losses nila. So malaking bagay yung pinapamahagi ng ating presidente. Dagdag income ng mga tao. Tsaka mabilis yung tanim na yun, yung machine. Oo, ang bilis. 5 yun At isa pa, noon 25 katao yung nagtatanim.
Ngayon, 5 na lang ang kailangan. Di ba? Na-reduce. Driver, tagapalitada ng mga pananim. Tapos may mga assistants. Ah, Ang laking bagay. Malaking bagay. Kaya nga sabi nila, maraming binibigay yung gobyerno. It's just that, mababa lang yung presyo ng palay. Yun yung problema nila. dapat talaga. Ito mga agad-agad trader ma-address. talaga yung masampulan ni Agad-agad PBBM. kasi anihan na ngayon. Oo, Oo. correct. Dapat ma-address talaga yung presyo ng palay ng para naman guminhawa naman kahit papaano ang buhay ng magsasaka ngayon, simula ngayon sa pataon na to. Alam nyo, itong ginawa ni PBBM na to sa mga magsasaka, kahit wala na siya sa pwesto, maaalala siya ng mga farmers natin. Kasi siya lang presidente na nakagawa nito. Kasi yung iba, alam na, puro forma, puro lang papogi, kaya nakulong. Ito si PBBM, Puro mura lang yung iba. puro trabaho, puro malasakit sa magsasaka. Itong binigay niya hanggang wala na siya sa pwesto. Yung traktora, magagamit pa na magsasaka. Itong rice processing facility, magagamit pa na magsasaka. Itong binigay lang itong binigay lang ni Presidente sa Pampanga, 36,000 farmers. Ang makikinabang. Makikinabang. Imaginein mo yan 36,000 farmers. Isama mo ilang pamilya yan. Diba kung 5 sa isang household, napakaraming pamilya yan. Makikinabang sa isang rice processing center. Kung i-duplicate mo yan sa iba't ibang probinsya, malaking bagay yan para sa mga magsasaka. Oo nga eh. Kung di ako nagkakamali, ang nagawa ng RPS is 100. 100 sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Tapos meron pang ginagawa around 50. Kasi malaking bagay talaga malaking bagay. And bago matapos ata ng taon yung 50, no? Kung di ako nagkakamali. Sabi ni Secretary Kiko Laurel. So, sabi ni Hannah Gomez, kaso ang taong nakikitanim, mawawala ng work tulad ng sa amin. Magkakaroon pa rin po kayo dyan ng work. Punta kayo doon sa may rice processing facility. Yung nakikita nyo yung mga sinasako, kailangan na magbubuhat ng papunta roon sa truck nung nagpagapas. Sa ibang parte, ibang industry. Kaya yung iba rin kasi bumubuo ng mga asosasyon yan, cooperative na. Siyempre, pag nagtayo ka ng cooperative, may mga admin assistant ka dyan, tutulong-tulong ka sa mga pagpuproseso. So may nagagawang trabaho kasi kailangan natin kailangan natin mag-innovate. Kasi kung doon pa rin tayo sa Araro at Kalabaw, yung production natin masyadong mababa, hindi natin ma-meet yung requirements ng bansa natin. So doon tayo papunta. Kailangan natin mag-innovate at gumamit ng mga makinarya. Yun nga lang. May mga trabahador na mali-lay off. May ganun talaga. Siyempre kailangan talaga magsakripisyo ng iba kasi siyempre kailangan nating maging high-tech para mas maging malaki yung ani na magsasaka natin. Yung mga mawawala naman trabaho na yan, meron pa rin makukuha trabaho yan. Doon sa may rice processing facility, maraming trabaho doon sigurado. Kasi yung mga bigas, hindi naman yan agad-agad sa machine. Kailangan pa rin ng mga tao magdidiskarga sa truck, dadalhin sa rice processing facility. At kapag kasako, yung bigas, dadalhin doon sa truck nung nagpagapas. Meron pa rin talaga trabaho yung mga kababayan natin. Kasabay po ng event na yan dyan sa Pampanga, nag-turnover din po yung ating presidente ng 5 rice combine harvesters na nagkakahalaga po ng 8.9 million pesos sa mga magsasaka, sa mga kooperatiba po na magsasaka at sa mga LGU leaders. Kaya importante may samahan kayo parte ka ng samahan kasi usually sila yung tinatap as beneficiaries. Layunin po ng proyekto na palakasin ang productivity na nagiging successful sila dyan, bawasan ang production cost o yung gastos, itaas ang kita ng mga magsasaka at syempre suportahan ang sustainable growth ng agrikultura para sa ekonomiya din po ng Pilipinas. Napakagaling talaga. Grabe harvester, no? Ang bilis mag-harvest Kung dati, mano-mano yung gapas-gapas kasi hawakan mo yung palay, gaganunin mo. Mano-mano yun. Kasi nakaranas ako sa probinsya namin yan Ngayon, harvester na lang, sasakay ka na lang. Ito yung mga kompletong kagamitan kasama sa pasilidad na pinamigay ni PBBM. Yan. Pre-cleaner, distoner, yan. Cooler, mist polisher, length grader, color sorter, blending tank, automatic packaging machine, rice hull bin, dust collection system, at air condition control room. Wow, ayos So lahat po yan, nandun na yun sa machine. Kompleto na. Oo. Kompleto na. Kompleto Ricardos. Napakaganda. Yan yung harvester. Parang yung pinuntahan din natin noon sa Nueva Ecija, Science City of sa Muñoz, no? In fairness, ang galing ng presidente kasi may format na siya, no? May template na siya. May template na, kaya binumultiply na lang sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. May template na talaga. Parang no? Parang mga franchise ng mga Jollibee sa McDonald's. Kasi meron ka ng model may template ka na. Kaya inaano mo na lang.
Binumultiply mo na lang, ginagaya mo na lang sa Ang iba't ibang nakikita lugar. dyan, yung gumagawa ng mga machine na yan. Oo. Malamang yan. negosyo eh. Kaya at least hindi ghost project. Wag lang gusto. Tunay na project. Yan o, yan yung nilalagay o. Kailangan pa rin naman power yan. May tao pa rin. Yan Redos o. lang. May magtutulak ng sako o. Hindi automatic na siya. Meron kang ano eh. Tapos dadaan dyan sa tahian, sa sewer. Ayan. Ganun lang. Pagbagsak no, buhatin pa rin sa truck yun. May tao pa rin niya kailangan manpower. Importante na pabilis yung proseso. Oo. Kasi Ang pinakamalaking bagay dyan, yung hindi ka na magtutuyo sa ano. limang sa araw kalsada. yun. Limang araw yun. Di ba? Kalsada. Limang araw pinapatuyo Hindi yung man palay. limang biladan yun. Depende Limang ah. bilada. Kung ulanin pa. Hindi, depende sa init ng araw yun. Kapag makulimlim, maabot ng 7 biladan yun. Oo. Kung nagkakamali. Alam mo na. Pag umulan, wala. Kung merong RPS tulad nito, no, all Mabilis you have lang. to do is makisali sa mga cooperatives Oo. at Pagpa-schedule. pa-schedule ka at Oo. doon mo na ipa-process ang Inuulit iyong, ko. inaning palay. Libre yan. May minimal cost. May minimal cost. Kasi kailangan Asa nila lang, sa maintenance. sa Sa maintenance. gasolina. Maintenance. Tama. Oo. So hindi na ganun kalaki yun. Oo, Kasi mas syempre, mababa na. ito pinapatakbo yata ng diesel to kung ako nagkakamali yung mga machine, no? Oo. Diesel. Anyway, doon tayo sa last topic natin, no? Kasi nung Friday, nagkaroon ng clean-up drive sa iba't ibang parte ng Metro Manila, sa mga estero, sa mga rivers natin, including yung Dolomite, Saka ba sa na-assign yan? Rojas. Sa Dolomite ako na-assign. Hindi ako Kasi napasama alam eh. niyo kung bakit, ginusto ni First Lady na paagahin ng isang araw, no? Dahil kinabukasan, World Cleanup Day sa buong mundo. Okay. Sineselebrate nung September 20 yung World Cleanup Day. Pero sa atin, sa Pilipinas, sa inisyatibo ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos, Friday pa lang nagsimula na. Bukod pa yung Sabado. So sabay-sabay na naglinis ng mga... Sabay-sabay naglinis. No? Ako nag-cover ako ng Dolomite Beach, no? Doon ko nakita yung paglilinis ng mga volunteers, Marcos supporters, various organizations, and kasama na yung MMNBA. Ito, no? sa Baseco to. Ito, saan ba to? Baseco. Baseco. Alam mo doon sa may MOA, Hmm. ilang truck nakuha ron? 6 na truck ng basura. Wow, grabe. Ganun kadami at saka kung titingnan mo, naku, napakarami talagang basura ron. Saka Walang- hindi lang talaga basura, Walang- hindi lang plastic, pati Sofa. mga kahoy. Oo. Malalaking kahoy nakukuha dyan. Kung mapupunta po yan sa ating floodway system Waterways, o sa waterways natin, mababara po talaga yan. Kaya po tayo nagkakaroon ng matitinding baha. Oo, hindi yan kasalanan ni PBB. Kasalanan natin yan dahil tayo nagtatapon ng basura kung saan-saan. Kasi ang baha ay isang contributor sa baha ay yung mga basura natin. Oo. Bukod doon sa mga dispalinghadong flood control projects. Ayos Oo. maganda to ha. Kaya importante siguro dapat mamulat natin ang taong bayan, no? At saka yung mga LGUs. Hindi lang po dapat September 2025 or every year thereafter ang pag-celebrate ng World Cleanup Day. Kundi every day should be a cleanup day for our communities. I remember kasi laking Marikina ako eh. Nag-aaral ako sa Marikina. Elementary pa lang kami. Si Bayani Fernando that time yung mayor. Ang ibinibigay sa amin bukod sa mga notebook, yung mga tong, yung mga pandampot ng basura. Oo. Sa murang edad, dinidisiplina na yung mga bata. Kaya malinis ang Marikina eh. Sana pamarisan din yan. Bagamat wala na si BF, no? Pamarisan din ng ilang mga LGUs yan. Bata pa lang, itrain na sila ng pagiging disiplinado. So dito naman tayo sa napakaganda na ito. Ha? Ay, love for all. Paano yung sayo niyan, Yam? Hindi ko. Ikaw lagi mong inaano eh. Alam mo na. love. Ito Love for All schedule September 30 Valenzuela City. Ay, malapit na yan, Sigurado kasama kami diyan, Ma'am Ma'am Alicia ha. Baka hindi pa kami makasama diyan sa Valenzuela. October 21. Lapas Ay, talaga. Tarlac. Lapas Tarlac. Pwede pa yan sa Sharon lang talaga negative eh. So ito mga kababayan, itong Love for All September 30 Valenzuela City, October 21 Lapas Tarlac. I-calendar nyo na yan sa inyo kung taga dyan kayo dahil dyan pwede kayo makakuha ng serbisyong medical libre. Magpa-check up kayo ng mata, mabunot kayo ng ngipin, pa-check up kayo ng dugo, pa-x-ray kayo. May problema kayo sa mga kaso-kaso, may mga legal na abogado dyan. Gusto nyo mag-enroll sa TESDA, meron dyan, pwede rin dyan. Basta lahat-lahat, may problema kayo sa pag-ibig, sa SSS, GSIS. o sa PhilHealth, meron lahat dyan. Kompleto. Love for Kompleto all. lahat po dyan. At I-schedule nyo na ha. libre po yan, hatid ng ating First Lady. Pinaka-importante dyan, Charity ba? makikita nyo si First Lady. Okay. Pakikita nyo dyan kung gaano kasipag ang ating First Lady. Siyempre, pag nagpunta kayo dyan, huwag kayong magdadala ng bag. Huwag kayong magdadala ng payong.
Kasi may iuwi kayo dyan, charity timba. Puno ng grocery. Mabigat-bigat Mabigat yun. na timba, ha? Mabigat-bigat yun. Dalawang kamay po mahahawak nyo ron, charity timba galing sa PCSO sa tulong ni First Lady. General Manager Mel Robles. Mel Robles. Napakagaling na General Manager ng yan. PCSO. Siya lang nakagawa niyan. Charity timba. Tulong sa ating mga kababayan sa tulong ni Mel Robles. Valerista, medyo overtime na tayo pero magbasa pa tayo ng mga Sige, last na lang. comment. Mga comments. Mag-shoutout pa ng mga viewers natin. Sabi ni Teresita Sarmiento, dapat taong bayan may disiplina sa pagtapon ng basura. Tama nga po yan. Tama. Correct. Si Sunflower, no? Shoutout natin, mga dilis talaga, mga bitter. Gusto nila mapauwi ang puon nila. Mapapauwi din yan. Hintay lang Si kayo. Levy Agkawili Fader. Naman, pa-show naman yung kanyang comment. Ay, nawala. Mabilis kasi, ang daming O, comments. Star Barrett, napakatalino Levy, kamusta? talaga ng ating PBBM at ang pagmamahal at malasakit niya sa mga ating mga kababayan ay ramdam na ramdam. Tama po yan, Ma'am Barrett. Teresita Sarmiento, dapat taong bayan may disiplina sa pagtatapon ng basura. Tama po yan. Kay Mer Soraya Batalya, no? Salamat po sa pagsasabi ng totoo tungkol kay PBBM. You're welcome po. Oh, sabi naman ni Cometlex, yung nasa taas, Levi, ano ba yung nasa taas? Levi Agkawili ba? Sa taas, sa taas, sa taas. May yun, naligaw na didi shit. Dito, Ayan. lumayas ka dahil pwede ang asal kanal dito. Asal Kanal. Grabe naman yung Asal Kanal. O, yan, yan. Ayan, sana makasuhan si Chubbs. Malalaman natin sa mga susunod na araw yan. Oy, si mami mo, nakikinig, oh. No idle moment talaga sa inyong podcast. Nakakatawa kayo. Ganda ng camaraderie. Natatawa ko sa comment niya kanina eh. Mama mo. Talagang sakay na sa kanya yung Ghost Project eh. Na Bakit? estudyante. Okay. Kasi sa'yo. Gawain mo. Ala! Mother Norma, gawain pala ni Chris yung Talagang Ghost Project. relate na relate siya doon sa Tabaon. Ghost Project eh. Sa'yo pala lang simula yung mga ghost projects. Wise to. Wise to. Ayun, may mahabang comment kasi basahin mo nga kakopi. Para maliit eh. Marvin Barbershop and Salon. Oy, libreng gupit. Maganda talaga ang programa ni PBBM. Puro malasakit sa taong bayan. Noong Duterte, puro pagtsugi sa taong bayan. Biruin mo yung mga build. Noong panahon niya, yung daang kalsada dito sa amin hanggang ngayon, hindi natapos, dami pang bitak-bitak sa daan. Asan na kaya ang pondo nung si Digong ang presidente? Yun lang. Di ba po, lumaki nga po ang ano niyan. Ayun, mga ka-BBM. So, extension na kami ng 3 minutes. So maraming salamat sa inyo sa lahat ng suporta ninyo sa aming podcast sa araw-araw na pagsuporta natin kay President Bongbong Marcos. Wag po tayo magsasawa kasi kailangan niya tulong ng ating mga kababayan. So ako muli, Valerista TV, sa next week po ulit. Mga ka-BBM, maraming salamat po sa pag-follow sa akin. 143,000 followers na po. Kung di nyo pa po ako pina-follow, yung iba dyan, follow nyo po ako. Salamat po sa 40 million views for the past 28 days. Ay, congrats. Maraming salamat din sa lahat ng ka-coffee na nakatutok, naka-follow, naka-subscribe sa atin sa YouTube, TikTok at Facebook. Suportahan po natin yung ating mga opisyal ng gobyerno sa laban na ito kontra korupsyon. I-shoutout din po natin yung kasama natin dito sa podcast, si 31 Million Movement, si Mark Ian Everyday, at ang masisipag na crew and production staff ng Bagong Pilipinas Studios. Maraming salamat po sa So inyo. i-flex ko lang mga ka-BBM, maraming salamat sa inyo kasi ramdam na ramdam namin ngayon. Sa October 14, baka yung mga views namin combine papalo ng 150 million. Wow! Tingin ko lang 150 million. O kasi ngayon, kwenta natin kanina 100 million na eh. 120 na. Sa ating tatlo pa lang eh. 100 million. Okay. Wala pa yung dalawa. Tapos. Ako sa 130 lang. Hindi, ako 150 pa rin yan. 140 ako, pre. 140. Mga ganon. Ako pinaka-conservative. Sige, Kasi 140. tingnan mo saan ka makakita mga taga-suporta ni PBBM, ganyan katataas ang views, 140, 100. Ngayong araw na to, ilan tayong tatlo? 120. Yes. Wala. Ako mga 25. Mga 95. Wala pa yung dalawa. Wala pa. 25 din si Mark. 25. Ikaw, Alex. 18. Sipin mo. 100 plus na. 130 mga ganun, 135. Ako, 140. Wala, talo ka na. Okay, kailangan natin pasalamatan lahat ng mga sumusuporta sa administrasyon. Dahil po sa inyo yan, sa pagtangkilik po sa aming mga content. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng bubuo ng Salamat PBBM, pati dito sa dalawang gwapong crew dito sa Bagong Pilipinas Studio. Maraming salamat. Magandang gabi. Paalam. Bye-bye. Bye.